Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na mambabasa at mga tagasunod ng channel na. 2 araw pa lamang mula nang ikasal ang aking bayaw, nang ipahayag ng aking biyenan. Ang bahay na ito ay para na sa iyong bayaw, kaya mag-impake ka na at humanap ng sariling tirahan. Hindi ako nakipagtalo. Agad kong inimpake ang aking magamit at pinigilan ang 30-30 ribu bawat buwan na napupunta sa kanyang gamot at lunas. Namutla ang buong pamilya ng aking asawa. Ang pangalan ko ay Maria Santos Reyes. 30 ilang taon na ako. Nagtatrabaho ako bilang punong accountant sa isang pribadong kumpanya. Matatag ang trabaho at ang kita naman ay sapat na higit pa. Lagi kong sinasabi sa aking sarili na kung mamumuhay ako ng maayos at magsusumikap ng buong puso, maghahari ang kapayapaan at katahimikan sa pamilya. Ngunit may mga bagay na hindi maiwasan kahit gaano pa kasipag ang isang tao. Ang aking asawa ay si Andres Cruz Reyes, isang mabait, tahimik, at responsableng lalaki ngunit may isang malaking kahinaan. Sobra siyang masunurin sa kanyang ina. Pagkatapos ang aming kasal, nagkasundo kaming magrenta ng maliit na apartment, hindi masyadong maluho, ngunit tahimik isang lugar kung saan magsisimula kaming bagong buhay, malayo sa mga alitan at hindi kinakailangang gulo. Ngunit sa sandaling iyon ay tumawag ang aking biyenan, si Ligaya Cruz, na may boses na katamis-tamis ngang pulot. Malaki ang aming bahay, pumunta na kayo rito. Magiging parang tunay na pamilya at makatitipid pa kayo. Mas mabuting makalapit ang mamahal sa buhay, sabi niya. Naalala ko na matagal akong natahimik ng araw na iyon hindi dahil hindi ko maintindihan ang kanyang layunin, kundi dahil may kumukurot sa aking dibdib. Ngunit nang tumingin ako sa aking asawa at makitang walang pag-alangang tumango siya, napilitan akong lunukin ang aking mga alinlangan. Pinakalma ko ang aking sarili. Ang mamuhay ng magkasama ay hindi masama, basta't igagalang ng lahat ang isa't isa. Sa huli, bahay niya iyon, ina niya. Kung susuko ako ng kaunti, maayos ang lahat. Sa pag-isip na iyon, sumang-ayon akong lumipat sa kanila at simulan ang buhay bilang isang manugang na sa aking pagkamangmang noon ay akalain ko na magiging mapayapa. Sa bahay bukod sa biyenan, nakatira rin ang bunsoong asawa ko na si Paulo Cruz. Wala siyang trabaho noon. Buong araw na nakapalibog siya sa bahay kumakain, natutulog, at gabi-gabi ay lumalabas kasama ang mga kaibigan. Hindi ko ito pinansin sa una. Naisip ko, bata pa siya, magbabago rin. Ngunit unti-unti kong napagtanto na hindi ang pagiging bata ang dahilan, ayaw lang niyang lumaki. Sa unang maaraw, napakamainit ng pakikitungo ng biyenan sa akin. Nagluto siya ng aking paboritong pagkain. Minsan ay nagtatanong, Maria, napagod ka ba sa trabaho? Magluto ba ako para sa iyo? Minsan ay hinahawakan niya ang aking kamay at ngumingiti. Mapalad akong magkaroon ng manugang na tulad mo. Tunay na natulala ako nang marinig iyon. Akala ko ay mapalad ako, hindi lahat ng manugang ay nakatatanggap ng ganitong pagtrato. Mula nang lumipat ako, halos ibinuhos ko ang lahat ng aking sarili para sa pamilya. Mula sa bayad sa kuryente at tubig hanggang sa mga gastos sa pagkain at pagkukumpuni ng bahay, lahat ay aking tinanggap. Pinalitan ko ang matandang ref ng bago. Pinalitan ko rin ang punit-punit na sofa. Simple ang aking pag-isip. Kung saan ako nakatira, doon ako nagtatayo ng tahanan, ngunit dahan-dahan na lumitaw ang mabagay na nagpapagana ng aking isipan. Halos lahat ng gastos sa bahay ay nahulog sa aming mag-asawa. Mula sa araw-araw na pagkain hanggang sa malalaki at maliliit na pagugol, wala ni isa sa mga kasambahay ang nagpakitang interes na mag-ambag. Walang pensyon ang biyenan at hindi nagtatrabaho ang bayaw, kaya natural na nahulog sa aming mga balikat ang lahat. Hindi ko ito binibilang sa simula. Naisip ko, bata kami kaya kumita. Ang pag-aalaga sa pamilya ay tama, ngunit may maliliit na detalye na unti-unting nagpabahala sa akin. Sa tuwing ibinibigay ko ang pera sa biyenan, hindi na siya nagpapakitang nagagalak tulad ng dati. Walang pasasalamat, walang mahiyaing tingin, isang magaang na tango lamang na parang inaasahan niya ito. Isang umaga sa simulang buwan,
Nagbigay ako ng pera para sa magagastos sa bahay. Kinuha niya ito, mabilis na binilang, inilagay sa kabinet, at tahimik na sinabi, "Sige, mukhang sapat ito ngayong buwan. Hindi salamat, anak o nahirapan kaya kayo kundi mukhang sapat." Natigilan ako roon. Hawak ang aking pitaka, at kumabog ang aking puso. Tinanong ko ang aking sarili, kailan naging ito ang pasasalamat para sa aking pagsisikap? Kailan naging karaniwan ang aking mapagkukusa, ngunit muli ay pinagbintangan ko ang aking sariling labis na pagiging sensitibo. Pinagpatuloy ko ang aking trabaho, patuloy na nagbigay, patuloy na nagtiwala na kung magiging mabuti ako, maayos ang lahat. Hindi ko nalalaman na ang nakikita ko noon ay simula pa lamang. Pagbabalik tanaw ko ngayon, naiintindihan ko na nagsimulang magbago ang lahat mga 3 buwan pagkatapos ng aming paglipat. Ang matamis na pananalita ng biyenan ay nandun pa rin sa salita lamang. Ngunit sa kanyang matingin, sa tonong kanyang boses, sa bawat araw-araw na detalye, may kakaibang bagay na nararamdaman na. Kung dati ay tinatanong niya kung ano ang gusto ko, ano ang nagpapasaya sa akin, ngayon ay naging mga tagubilin na ang mga ito, paalala, at kalaunan ay mga utos. Bawat umaga ay bumabangon akong maaga, nagluluto na almusal, mabilis na naglilinis, at saka pa lamang pumupunta sa trabaho. Sa gabi ay umuwi akong halos alas 7, pagod na pagod. Ngunit sa pagpasok ko sa pintuan, sisigaw na ang biyenan mula sa kusina, "Maria, ikaw na ba iyan? Halika at magbalatan ng sibuyas. Matagal-tagal na kitang hinihintay." Hindi pa naman ako nakakabago ng damit o nakakainom ng tubig, nilalagay ko lang ang bag at tahimik na pumupunta sa kusina. Isang beses ay malambing kong sinabi, "Nay, magsimula muna kayo, sasali ako. Mahabang pulong ang aking pinagdaanan ngayon, napagod na talaga ako." Pagkarinig nito, mabilis siyang napanglaw. Napagod? Sino ba naman ang hindi napapagod? Ang manugang ay dapat matiyaga sa tahanan, walang gagawa para sa kanya. Ang parirasang ito ay naging kanyang paboritong linya sa kalaunan. Kapag nahuli akong nag-aatubili, nakalimot ng isang bagay o kaunti lang na naupo para magpahinga, agad niyang ipinaalala sa akin. Sa simula ay nagpaliwanag pa ako, ngunit nang makita ko na walang saysay, pinili ko na ang katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagpabuting ang sitwasyon. Tinuruan lamang nito ang matao na ituring ang aking pasensya bilang isang bagay na karaniwan. At si Paolo, ang aking bayaw, ay araw-araw na nagiging mas hayag ang kanyang katamaran. Natutulog siya hanggang tanghali, kumakain ng anumang ihain, iniiwan ang mapinggan kung nasaan man siya, itinapon ang damit kung saan man. Sa maghapon ay nakaupo siya sa telepono o naglalarong video games. Sa gabi ay lumalabas kasama ang makaibigan, minsan ay bumabalik matapos ang alas 11, amoy beer at sigarilyo. Sa tuwing nakikita ko ito, mas nararamdaman kong lumulubog ang aking puso. Isang umaga ng linggo, bumangon akong maaga, naglaba, naglinis, pumunta sa palengke, nagluto habang nakahiga, si Paolo sa sopa na may hawak na telepono. Sabi ko nang may kalahating biro, "Kuya Paolo, tulungan mo ang ate mo, buhatin mo itong timbangang tubig." Hindi man lamang siya tumingin, maikling nagsalita lamang. Abala ako, tumingin ako sa screen ng kanyang telepono, naglalaro siyang laro. Sa sandaling iyon ay galit na ako, ngunit nagpigil. Gabi ay maingat ko itong ikinuwento sa aking asawa. Gusto ko lamang na makipag-usap siya sa kapatid para malaman ng huli ang kanyang lugar kahit isang kaunting tulong sa ina at sa akin. Ngunit si Andres, pakarinig, bumulong lang. "Ay nako, huwag mong pansinin. Bata pa siya, magbabago rin. Ganyan ang malalaki na hindi pa handa." Lumingon ako sa aking asawa, punong kalungkutan at kawalan ng lakas. Ang parirasang magbabago rin ay napakadalas ko na marinig, kaya't sa isang pag-alala lamang dito ay lumalamon na sa akin ang lungkot. Nagpatuloy ang lahat ng ito hanggang isang gabi nang tinawag kami ng biyenan para sa isang seryosong usapan.
Sa araw na iyon ay hindi siya nag-ikot-ikot at hindi gumamit ng kanyang matamis na tono. Inilapag niya ang tasang kape sa mesa, tumingin sa aking mga mata, at walang paunang salita ay sinabi na pagdesisyunan ko, mula sa susunod na buwan, magbibigay kayo nga 130,000 bawat buwan para sa pangkalahatang gastos ng bahay. Natigilan ako ng ilang segundo. Iniisip na maling narinig ko. Ang 30,000 bawat buwan ay hindi maliit na halaga kahit na ang aking kita noon ay mas mataas kaysa sa asawa ko. Dahan-dahan akong nagtanong, pasensya na, Nay, magkano po ang sinabi ninyo? 30,000. Tugon niya ng walang pagbabagong muha. Pagkain, kuryente, tubig, gamot ko, at iba pang maliit na gastos. Kayong dalawa ay nagtatrabaho. Dapat na managot kayo sa pamilya. Lumingon ako sa aking asawa. Hindi si Andres mukhang nagugulat tulad ko, marahil ay nakaalam siya ng maaga o kahit papaano ay narinig na niya ito mula sa ina. Umubo lamang siya at sinabi, kung ganon ang sabi ni nanay, subukan nating makayod, mahal ko. Pagkarinig nito, para bang bumaksak ang lahat sa akin. Alam ko na kung tutol ako sa sandaling iyon, agad akong magiging maramot, walang utang na loob na manugang na nakatira sa bahay ng asawa at nag-isip lamang sa sarili, kaya sumang-ayon ako. Sinabi ko sa sarili ko na dahil makasama kaming nakatira, tama lang na mag-ambag ng mas malaki. Bukod dito, walang pensyon ang biyenan at hindi masyadong malusog. Naisip ko na ang pag-aalaga sa kanya ay tungkulin ko. Pinakukumpiyansa ko pa ang aking sarili na sa 30,000 na iyon, karamihan ay mapupunta sa gamot at pagsusuri, ang natitira ay sa pangkalahatang gastos. Kung ganon, hindi naman ito masyadong hindi makatwiran. Ngunit sa maikling panahon ay nagsimula akong mapansin ang kakaibang bagay. Ang buwanang gastos sa bahay ay hindi naman ganon kagastos, at ang mga gastos sa gamot ng biyenan ay hindi gaanong mataas tulad ng inaakala ko. Si Paulo naman ay nagsimulang gumastos ng mas walang ingat. Bumibili ng bagong telepono, mahal na sapatos, nagdala ng makaibigan sa restaurant hanggang hating gabi. Isang araw ay nakita ko siyang nagdala ng mahal na relo at matagal na nagmumukha sa salamin. Nagsimula akong magmasid hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil gusto kong malaman kung saan talaga napupunta ang aking pinahirapan. Isang araw ay aksidente ko nakitang nakapatong sa mesa ang mga resibo para sa panlalaking pabango, kulay, at mahal na earphones. Lahat ng ito ay walang kaunayan sa mga gastos sa bahay o sa gamot. Kinuha ko ang mga ito para tingnan nang biglang lumitaw ang biyenan at nagawi sa aking mga kamay. Nanatiling nakatuon sa akin ang kanyang tingin, at ang kanyang boses ay naging matalim. Ano ang ginagawa mo? Sinisiyasat mo ako. Naksikap akong manatiling kalmado. Nais ko lamang malaman, Nay. Kakaibigay namin pera at marami na palang maliit na gastos. Pagkarinig nito, bigla siyang nagbagong tono. Wala nang kahit isang patak ng kalamigan, ang mapera na ibinibigay mo, ako ang mag-alaga ng paraan ng paggamit. Huwag kang makialam sa bahay na ito kung paano ko gagastusin, aking desisyon iyon. Natigilan ako sa gitnang sala. Ang salitang iyon ay parang sampal, masakit hindi dahil sa pera, kundi dahil malinaw na napagtanto ko ang isang bagay. Simula sa isang punto, hindi na ako manugang o miyembro ng pamilya sa kanilang mamata. Naging tao na lamang ako na kumikita at nagdadala ng para mabuhay ang buong pamilya. At sa sandaling iyon ay natakot ako sa kauna-unahang pagkakataon, parang nahulog ako sa isang bilog na walang labasan, kung saan habang mas marami akong ibinibigay, mas marami silang gusto. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nananatili sa akin ang isang hindi komportableng pakiramdam. Hindi na ito ang malabong pagkabahala tulad nang dati, ito ay isang malinaw, paulit-ulit na pagkayamot. Nakpatuloy ako sa aking mga tungkulin, naibigay ko sa tamang oras ang pera, namili ng pagkain, nakluto, inasikaso ang lahat. Ngunit sa tuwing makikita ko ang biyenan na kinukuha ang aking pera at agad na ginagastos para paligayahin ang bayaw, nararamdaman ko ang isang bagay na kumukupit sa aking dibdib.
Maraming beses akong nagsikap na makipag-usap ng seryoso sa aking asawa hindi para magaway at lalong hindi para pilitin siyang pumiling panig kundi para lamang maunawaan niya na hindi maaring magpatuloy ang ganito magpakailanman. Isang gabi sa silid, hinintay ko na may lapag ni Andres ang kanyang telepono at tahimik na tinanong, "Hindi mo ba napapansin na ang pera na binibigay namin bawat buwan ay hindi napupunta sa tamang lugar? Hindi ko kinainggit ang pera para kay nanay, ngunit ayoko na maging dahilan ng pagpapalaki ng katamaran ni Paulo." Humiga ng tahimik si Andres pagkatapos ay lumingon at bumulong, "Palagi kang nagpapalaking ang problema. Matanda na si nanay, hindi naman siya masyadong gumagastos para sa sarili niya at si Paulo ay hindi pa maayos. Normal lang na kaawaan siya ni nanay." Nagsikap akong manatiling kalmado at mas dahan-dahan akong nagsalita. Normal ang isa. Ang pagpapalaki sa kanya gamit ang pera na para sa bahay at gamot ibang usapan na iyon. Hindi mo ba nakikita na lalo siyang gumagapang sa ating likod? Ngunit si Andres pagkarinig nanahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabing ang pinakakinatatakutan ko. Mahirap pinalaki ni nanay ang aking buhay. Ngayon may kakayahan na tayo. Dapat tayong mag-alaga sa kanya. Huwag kang ganyan karamot. Naitahimik nito ako. Tumingin ako sa lalaking nakahiga sa tabi ko, sa taong nagsabi na mahal niya ako, na asawa niya ako, na pamilya niya ako. Ngunit sa sandaling iyon ay tila napakalayo niya. Napakalayo, na kahit anuman ang aking sabihin, ayaw niyang unawain. Mula noon ay may kakaibang pakiramdam ako na parang pinatatanggal nila ako. Nakatira kaming magkasama, kumakain sa isang hapag, ngunit parang dayuhan ako. Tila napagtanto rin ng biyenan na hindi na ako mapapawing alala ng ilang matamis na salita. Hindi siya bumabalik sa bukas na pagtatalo, kundi lumipat sa mas tusom nga pahiwatig. Sa tuwing dumarating ang mga kamag-anak, sadyang pinapalibutan niyang pag-uusap ang pera at tungkulin ng manugang. Pagkatapos ay nagtatapon ng ilang pariralang sa unang tingin, ay walang maling kahulugan ngunit tunay namang nakatutok sa akin. Kung kumikita ang manugang, dapat siyang magbahagi, hindi kumapit sa bawat sentimo. Ang mamuhay sa isang bahay at ganon ang pagbahagi ngang lahat hindi iyon nararapat. Ang manarinig ng ibang tao ay ngumiti lang at pinapansin. Ngunit ako, nakaupo doon, ay nararamdamang tumatarak sa akin ang bawat salita. Alam ko na para sa akin ang maito, hindi lamang direkta. Isang pagkakataon ay tumingin siya sa pinsan ngang asawa ko at bumulong. Sa panahon ngayon, masaya naman na ang manugang ay kumikita, ngunit mahirap din, mare, sabihin mo isang salita at agad siyang mag-isip na naktitingin ka sa kanyang pera. Naglalagay ako ng salada sa plato ko, gumagalaw ng maayos ang makamay ko, ngunit dumadaloy ang malamig sa aking likod. Si Paulo naman ay nagiging mas palalo sa araw-araw. Kung dati ay walang malasakit na namumuhay bilang umaasa sa iba, ngayon ay inaaryal na niya ito bilang kanyang karapatan. Kung kulang ang pera niya para sa gasolina, iaabot ang kamay at hihilingin. Kung nasira ang telepono, magsisimulang magpahiwatig. Isang gabi sa hapunan ay itinapon niya ang susing kanyang motorsiklo sa mesa at nagsimulang dumayugdok. Gubaon na ang motor ko. Nakakahiya ng sakay nito. Tumingin siya sa akin at nagsabi, "Ate Maria, matutulungan mo ba akong bumili ng bago?" Ibinaba ko ang plato at direktang nagsalita, "Hindi ko tungkulin ang bumili sa iyong motorsiklo. Lalaki ka na. Kung gusto mong isang bagay, magtrabaho ka at bumili." Nagdilim ang mukha ni Paulo at agad na tinapon ngang biyenan sa akin ang isang nasusunok na tingin. Ngunit ang nagbatigil sa akin ay ang sumunod na sinabi ni Paulo. Numisi siya ng may kapal na mukha. "Kahit wala ka, makakakita si Kuya na iba na makakaalam ng magalaga kay nanay. Inakalang kailangan kang bahay na ito." Sa mesa ay nagtahimik ang lahat. Itinaas ko ang aking mata sa kanya, iniisip na maling narinig ko. Hindi ko mapaniwalaan na ang bayaw na namumuhay sa pera ng kuya at ate,
na hindi nagbigay ng kahit isang sentimo sa ina ay makakapagsabi ng ganitong kawalang hiyang bagay. Lumingon ako sa aking asawa, umaasang ipagtanggol ako niya kahit isang salita, isang puna sa kapatid para malaman nito ang kanyang lugar, isang salita para sa aking dignidad, ngunit hindi. Ibinusok ni Andres ang kanyang mata sa kanyang plato, kumuha ng piraso ng isda at tumahimik. Hindi siya tumingin sa akin o sa kapatid, at ang katahimikang iyon ay mas masakit pa kaysa sa mga walang hiyang salita ni Paolo. Mula noon ay may tunay na bitak sa aking puso. Hindi na ako umasa na tatayo sa tabi ko ang aking asawa, tahimik na lang akong nagmamasid, at habang nagmamasid, mas malinaw kong nakikita na may papel na itinakda para sa akin ang buong pamilya ng walang pahintulot. Ako ang kumikita, ako ang nag-aasikasong tahanan, ako ang nagbibigay, ako ang nagtitiis at ang tanging natatanggap ko kapalit ay mas hayagang pag-inis. Ang sukdulan ay ang isang gabi ng aksidente ko nakita sa mesita ang sala ang resibong paunang bayad para sa bagong motorsiklo ni Paolo. Malaki ang halaga, ngunit ang nagpagpalamig sa akin ay ang katotohanan na ang paunang bayad ay ginawa sa simula ng buwan 2 araw lamang matapos ko ibigay ang pera para sa mga gastos ng bahay. Kinuha ko ang resibo, nagsikip ang makamay ko ng husto kaya nanginig sila. Sa sandaling ito, lumabas ang biyenan mula sa kanyang kwarto. Pagkakita niya sa resibo sa aking mga kamay, sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono. Ano ang kinuha mo iyan? Itinaas ko ang aking mamata, hindi na kaya pang umikot ng maayos. Nay, gusto ko lamang itanong ang pera para sa bahay at gamot ay talagang ginamit para sa paunang bayad ng motorsiklo ni Paolo? Hindi siya nahiya tulad ng inaasahan ko. Sa kabaliktaran, sagot niya ng may yelo sa boses. Anak ba siya dito? Dapat may mayos na sasakyan para hindi siya mahuli sa iba. Tumawa ako, ngunit ang tawa ay mapait kaya nararamdaman ko rin ang kapaitan sa lalamunan ko, hindi mahuli sa iba. Gamit ang perang sino, Nay? Bago pa matapos ang aking salita, nakpalakat siyang boses. Ang pera na ibinibigay mo sa bahay, pera itong bahay. Huwag kang mga tuwiran dahil sa ilang kinikita mo. Natigilan ako sa gitnang sala, nakikinig sa kanyang masalita at lumamig ang aking puso. Sa kanyang nga mata, ang perang kinita ko ay hindi bunga ng aking pagsisikap kundi isang bagay na maari niyang gamitin sa kanyang kagustuhan. Nang gabing iyon ay matagal akong hindi nakatulog. Nakatingin ako sa kisame, nakikinig sa tunong telebisyon mula sa sala, sa malakas na tawa ni Paolo, sa boses ng biyenan na nagpapaalala sa kanya na uminom ng gatas. At sa isipan ko ay isang pag-isip lamang. Kung magpapatuloy ito, maubos nila ako ng buhay hanggang sa wala ng matitira at hindi pa rin nila ako irerespeto. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi pa nagtatagal ng isang buwan nang may bagong pangyayari sa pamilya nga asawa. Isang gabi, bumalik si Paolo na may liwanag sa mukha. Matapos maupo sa sofa ay umubo ng may kahalagahan at ikinuwento, mag-aasawa ako sa katapusan ng buwan. Natigilan ang lahat na kumakain. Itinaas ko ang aking mamata at ang biyanan na may malalaking matang gulat ay pinagsabuhan siyang makatanungan. Mag-aasawa? Sa sino? Bakit wala akong alam? Ngumiti si Paolo, kinagat ang labi, nagpahayag ng kahihiyan. Nakikita ko ang isang babae. Ang pangalan niya ay Iralim. Pinag-usapan na namin ang lahat. Nagdesisyon na kaming mag-asawa ng maaga para magtatag. Nakikinig ako at nararamdaman ko na labis itong bigla. Kailan nakikita ni Paolo ang babae? Kailanman ay hindi alam ngang sinuman sa bahay. At ngayon ay nagpapahayag siya ngang kasal na may tiwala, parang lahat ay napagpasyahan na. Ang biyenan sa simula ay nagulat, ngunit sa loob ng ilang minuto ay nagbago ang kanyang mood patungong maligaya. Tinitignan niya ang bunsong anak ng may pagmamalaki sa boses. Iyan ang tama. Ang lalaki ay dapat magtatag mo pamilya para lumaki. Pagkatapos ay biglang lumingon siya sa aking asawa. Andres, ang kasal ng iyong kapatid ay malaking okasyon. Dapat nating ayusin ang lahat ng maayos
para hindi mapahiya ang pamilya. Sa sandaling narinig ko ang dapat nating ayusin, agad kong natiyak kung sino ang magbabayad. At tunay ngang sa loob ng ilang araw, tinawag ako ngang biyenan sa kanyang kwarto at inilabas ang isang listahan ng mga gastos, pambayad sa bride price, kasalan, larawan, pagpapaupa ng restaurant, singsing, kasangkapan para sa kwarto ngang bagong kasal. Walang tigil siyang nagsalita, parang ang kasalan na ito ay matagal na niyang pinaplano at kailangan ko na lamang na pumunta at bayaran ang lahat. Naalala ko ang kanyang mukha ng araw na iyon. Walang kahihiyan, walang tanong kung kayang-kaya ko ba ang gayong gastos. Nagbibigay lamang siyang mautos. Dapat gawin nating lahat para hindi tayo mapahiya. May mga kakilala rin ang Ira. Kung gagawin nating simple, alipustein tayo. Nakaupo ako at nakikinig. At mabigat ang aking puso tulad ng isang bato. Alam ko na kung tatanggihan ko, agad akong susisihin sa pagsirain ng kasal ng bayaw na makasarili, malupit. At sa sandaling iyon ay lumingon sa akin ang aking asawa at sinabi sa malambot, nagmamakaawang tono, "Mahal ko, isang beses lang naman ito sa kanyang buhay. Subukan nating lampasan ang panahong ito." Ang parirala na subukan nating lampasan ay napakapalagi ko nang narinig kaya't nangangamba na ako sa tuwing maririnig ko ito. Ngunit sa huli ay kailangan ko pa ring tumango, isang gastos pagkatapos ng isa pang gastos ang lumaki higit sa lahat ng aking inaasahan. May mga pagagastos na hindi naman kinakailangan, ngunit ang biyenan ay walang awa. Gusto niyang maringal na handaan para lahat ay manghanga, at kami ni Andres ang magbabayad ng lahat. Sa loob ng kalahating buwan, ang halaga na tahimik na ginastos ko para sa kasal ni Paolo ay umabot sa mahigit 100,050. Ang pinakamapait ay sa buong panahong iyon, wala ni isang salitang pasasalamat ang naibigay sa akin. Si Paolo ay siyempre nag-aakalang karaniwan lang ito, at ang biyenan ay higit pa. Nag-iisip lamang siya kung ano pa ang maaring gawing mas malaki, mas makulay, mas mahal. Isang araw ay kakauwi ko pa lamang mula sa trabaho, hindi pa ako nakakalapa ang sapatos, nang isuot sa aking makamayng biyenan ang isang notebook na punong nga numero at sinabi, "Maria, ilipat mo agad bukas ang perang ito." Tumawagin na ang restaurant. Nagmamadali. Kinuha ko ang notebook, tumingin sa mga numero, at lumamig ang aking mga kamay hindi dahil wala akong pera, kundi dahil masyadong malinaw ko nang naunawaan kung saan nila ako hinahila. Hindi na ako manugang, isa na akong bukas na pitaka. Sinuman ang kailangan ng isang bagay, siya'y kukuha. Sa arawng kasalan ay bumangon akong maaga, nahihilo mula sa lahat ng pag-aalaga. Sa labas ay parang ideal na matandang manugang na buong pusong tumutulong sa bayaw. Ngunit ako lamang ang nakakaalam na sa loob ko, matagal na itong lumamig. Nagpatuloy pa rin akong magtrabaho, ngumiti, sumalubong sa mga bisita, bantayan ang lahat mula sa mga mesa hanggang sa oras ng pag-agaw ng nobya. Ginawa ko ito hindi sa sigasig, kundi para hindi ako mapintasan ng karamutan. Ngunit sa pinakamasayang bahaging kasalan, nagawa pa rin ng biyenan na saktan ako sa pinakamasakit na lugar. Habang itinaas niya ang baso sa harap ng nga kamag-anak mula sa magkabilang panig, sinabi niya ng may ngiti, "Mapalad ako na may ganitong magandang anak na si Andres, na nag-alaga ng mabuti sa kanyang kapatid kaya naging ganito kaganda ang kasalan." Nagpalakpakan ang nasa hapag, at ilang tao ay lumingon at pinuri ang aking asawa. Iyan ang kahulugan ng matandang kapatid. Nakatayo ako sa tabi na may hawak na tray, at sa kanyang masalita ay napigilan ang aking hininga. Lahat ng pera, lahat ng pagsisikap, lahat ng mga gabi na tumakbo akong tulad ng makina, lahat ng ito ay sa isang sandali ay binago ngang isang parirala. Wala ni isang nabanggit sa akin. Walang nakaalam kung gaano ko pinuyat, ang magabing bilangan ang magastos, kung gaano ko kinuha sa aking mag-aipon. Tumingin ako sa aking asawa. Pinigilan lamang niya ang ngiti. Hindi pinabago ang sinabi, kahit hindi siya tumingin sa aking direksyon. Sa sandaling iyon ay natiyak ko, sa bahay na ito, gaano man karami ang aking gawin, sa tamang sandali ay ibibigay ang lahat ng karangalan sa iba.
Si Ira Lim, ang bagong nobya, ng araw na iyon ay mukhang napakamaya at magalang. Ngumiti siya ng tama, gumalaw ng mahinahon, at lahat ay nag-akalang siya ay tahimik at mapagpakumbabang babae. Ngunit sa unang tingin ay naramdaman ko ang isang bagay na matalas kay Ira. Kaunti siya nagsalita, ngunit mabilis ang kanyang matingin. Sinisiyasat niya ang buong bahay kung paano nakikipag-usap ang mga tao, kung paano kumukuha ng pera ang biyenan sa akin, kung paano ako nagbubukas ng pitaka para sa mga hindi inaasahang gastos. Hindi ito ang tingin na lilitong noboyang pumapasok, sa bagong tahanan ito ang tingin ng isang taong tahimik na nagkakalkula. Hindi nagtagal matapos ang kasal, si Ira ay mabilis na naging malapit sa aking biyenan. Lagi silang nagdadaldalan, nagbubulong sa kusina, sa bakuran, kahit sa panonood ng telebisyon. Sa tuwing papalapit ako, nababasag ang kanilang usapan at lumipat sa ibang paksa. Sa simula ay inakala ko na ito ay nasa isipan ko lamang, ngunit sa paglipas ng panahon, mas lalong lumitaw ang pakiramdam. Nakikita ko kung paano dahan-dahang nakugnayan ang biyenan at bagong manugang isang koneksyong wala akong lugar kahit na una akong nandiyan sa bahay na ito, at isang gabi ay dumaan ako sa kwarto ng biyenan para tawagin siyang manghapunan. Nakabuka ng kaunti ang pinto, halos kakalabit na ako nang marinig ko ang boses ni Ira mula sa loob, mababa ngunit malinaw. Nay, kailangan na nating magdesisyon. Hindi dapat hayaang isang dayuhan ang magsikap ng lahat ng pera sa bahay. Natigilan ako sa labas ng pinto. Isang parirala lamang, ngunit dumampi ang lamig sa aking likod, dayuhan. Sa kanilang mamata ay dayuhan pala ako ang taong naglalaga ng pera. Lakas, kabataan sa bahay na ito ay naging dayuhan na lamang pala. Dahan-dahan akong lumayo at umalis. Ang aking mahakbang ay napakaliwanag na hindi ko rin narinig ang mga iyon. Mula nun ay malinaw na sa akin, ang palabas sa bahay na ito ay tumaas sa bagong antas, at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang naibang manugang na nakatayo sa entablado at hindi naunawaan kung ano ang nangyayari. Inakala ko na pagkatapos ng pariralag na iyon, makakaroon pa ako ng panahon para mamasid, emosyonal na maghanda, o kahit sabihin sa sarili ko na huwag masyadong maging sensitibo. Ngunit hindi minsan ang buhay ay hindi nagbibigaying panahon para pag-isipan, kundi nagtatatapon lamang sa iyong mukha ang malamig na katotohanan. 2 araw pagkatapos ng kasal ni Paolo, tinawa kami ng biyenan sa kanyang kwarto. Ito ay sa tanghali. Kakaalis pa lamang ng nga huling bisita. Namamalagi pa rin ang amoy ng handaan at murahing pabango ng nga bisita. Naglilinis pa ako ng nga huling pinggan sa kusina nang sumigaw siya ng matuyo na wala ng kahit isang talangang tamis tulad ng nga araw ng kasalan. Maria, Andres, pumasok kayo. Pinunasan ko ang aking makamay sa tapis at pumunta. Si Andres ay sumusunod sa akin. Pagod ang kanyang mukha mula sa kasalan. Sa sandaling pumasok ako sa kwarto, naramdaman ko ang isang bagay na hindi tama. Nakaupo ang biyenan ng tuwid sa kama, nakasandal sa headboard, nakakrus ang makamay sa dibdib, nakaangig ang mukha. Walang tsaa, walang malambot na boses, walang hindi kinakailangang ikot-ikot. Sa kanyang hitsura ay sumiksik ang aking puso. Tumingin siya sa aming dalawa at walang anumang paunang salita ay nagsalita. Napag-isipan ko na ang lahat. Ang bahay na ito ay para na kay Paolo at Ira. Kayo naman ay magimpake at humanap ng inyong sariling tirahan. Inakala ko na maling narinig ko. Ang aking isipan ay huminto ng ilang segundo. Hindi ko maunawaan ang katotohanang kapalit-palit narinig ko lamang. Ang parehong babaeng humawak ng aking kamay at nagsabi, "Pumunta kayo rito, magiging parang tunay na pamilya." Ang parehong nagsabi. Mas mabuting makalapit ang mga mahal sa buhay, ngayon ay nakaupo sa harap ko at nagsalita, parang nagpapalabas ng isang maglalaba. Lumingon ako sa aking asawa. Si Andres ay nagulat din. Malinaw na hindi siya inaasahang gayon katahasang sasabihin ng ina, ngunit mabilis lumipas ang kanyang gulat. Nag-atubiling nagtanong siya ng mahinang boses, parang hindi siya naniniwala sa nangyayari. "Nay, bakit ganun kabilisan?"
Sa bahay ay may lugar pa naman para sa lahat. Nikunot ng biyenan ang kanyang magalabi sa isang pag-iling at sa sandaling iyon ay nakita ko ang kanyang buong pagkukunwari. Paano masasabing may lugar? May asawa na siya, kailangan nila ng personal na espasyo. O gusto mo bang agad matapos ng kasal ay mahirap ang buhay ng iyong kapatid? Habang sinasalita niya ito, tinapon niya sa akin ang isang matalas na tingin. Kayong dalawa ay nagtatrabaho, may pera kayo. Ang magupang kwarto ay hindi problema para sa inyo. Si Paulo at Ira ay bagong kasal pa lamang, marami pa silang pag-aalalahanin. Nakatayo ako at nakikinig, at unti-unting lumiit ang lahat sa loob ko. Napag-isipan pala ang lahat. Ang parirala ni Ira na hindi dapat hayaang ang isang dayuhan ay maksikip ngang lahat ng pera ay hindi aksidentал. Ang kasalang iyon ay hindi lamang kasalan, ito ang sandalingang pagbabago kung kailan nila tinanggal ang kanilang mamaskara. Sa sandaling iyon, sa bukas na pinto ay nakita ko ang isang anino, doon nakatayo si Paulo at si Ira, hindi na nagtatago. Nakasandal si Paulo sa dingding, nakakrus ang mabisik na may malinaw na kasiyahan sa mukha. Si Ira naman ay nagtatago sa likod ng kanyang asawa, ngunit sa kanyang mamatang nakatingin sa kwarto ay may nakakakilig na apoy. Wala na akong kailangang marinig pa. Naunawaan na nito na alam na nila ito ng maaga. Nagpatuloy na subukan ni Andres na iligtas ang sitwasyon kahit na malinaw kong nakikita na wala rin siyang lakas. Nay, kung tungkol dito, maaari tayong mag-isip ngang paraan, ngunit ganun nang bigla na itangal kami. Hindi pa niya natapos nang pinutol siyang biyenan ng malamig na tono. Anong dapat na mag-isip? Bahay ko ito. Kung ano ang sinabi ko, iyon ang magiging pangyayari. Tapos na ang kasalan. Hindi ko mapahintulutan na sila ay mahirap habang nakatira kayo rito. Pagkarining nakatira kayo rito, parang tinamaan ako. Ako ang naglaga ng pera sa pagpapagawa ng bahay na ito, ang nagbabayad ng nga bayarin, ang nag-asikasong lahat. Mula sa pagkain hanggang sa gamot ay naging nakaokupang lugar. Napakaraming taon ang aking pagsisikap na maging isang mabuting manugang at sa huli ay tinanggap ko lamang ang tata ng karagdagan. Ngunit ang pinakamasakit na suntok ay darating pa. Ibinabangang biyenan ang kanyang boses at dahan-dahan. Parang ginagawa akong paborito, nagsalita, umalis kayo, hindi kita pinipigilan, ngunit ang pratulad ng dati ay dapat na ipadala ninyo bawat buwan. Mayroon akong gamot gastos sa bahay. Huwag kayong mag-akala na kapag umalis na kayo ay makakaalis kayo sa lahat. Pagkarinig nito, parang lahat ng ulap ay nawalis sa aking mga mata. Hindi nila kailangan ang lugar para kay Paulo at Ira. Hindi nila kinaawaan ang bunso. Gusto nilang palayasin ako sa bahay para wala akong karapatang magsalita, wala akong lugar, ngunit nais nilang panatilihin ang daloy ng 30,000 bawat buwan. Hindi na ako manugang, isa lamang akong gripongang pera na nais nilang ilabas ng mas malayo para hindi makasagabal. Lumingon ako sa aking asawa. Matagal ko siyang tiningnan, napakatagal na nagulat pa ako sa sarili ko na may tinitira pa ring pag-asa. Umaasa ako na magsasalita siyang isang bagay, isang salita lamang na masyadong malayo ito, na hindi ganun ang pakitungo sa akin, na asawa niya ako at hindi niya ako iwan. Ngunit si Andres ay nakatayo lamang, gumagalaw ang kanyang mga labi ngunit walang sinabi. Ibinaba niya ang kanyang mamata, iniwasan ang aking tingin tulad ng dati. Sa sandaling iyon, may isang bagay na sa akin ay lumipas. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako umiyak. Kakatwa, ngunit kapag pinaksiksik ka sa isang sulok, para bang hindi dumadaloy ang luha, naramdaman ko lamang ang lamig. Isang malamig na kumalat mula sa aking dibdib hanggang sa dulo ang aking nga daliri. Tumingin ako sa biyenan, pagkatapos sa bayaw at asawa nito sa pinto, at sa bandang huli sa lalaking aking asawa, at mapait akong ngumiti. Ang ngiti ay napakastranyo na hindi ko rin ito nakilala. Isang parirala lamang ang sinabi ko. Sige, aalis ako ngayon din. Sa kwarto ay nagtahimik. Marahil ay hindi nila inaasahang ganon kabilis ang aking pagsang-ayon. Ilang beses na kumisdap ang biyenan at tumuwid si Paolo, parang nais itanong muli. Ngunit hindi na ako nagsalita pa.
Lumingon ako at pumunta sa aming kwarto, walang sigaw, walang basak na pinggan, walang pag-away. Kinuha ko ang aking maleta, nagsimulang maglakay ng mga damit, nakimpakan ng mga dokumento, inayos ang aking makakamit. Tahimik, kakilakilabot na tahimik. Pumasok si Andres sa kwarto at matagal siyang nakatayo sa likod ko. Tahimik niyang sinabi ng may nagugulumihang boses, "Kalmahan mo na, siguro ang nanay ko ay nasabihan ng labis." Hindi ako lumingon, nagpatuloy sa paglalagay ng blusa at sumagot, "Hindi ang iyong ina ay malinaw na ang isipan." Ngayon lamang siya nagsabing totoo. Natahimik siya. Nang araw na iyon, ako na ang tumawag ng taxi. Umalis ako kasama lamang ang mga bagay na sa akin, mula sa bahay na matagal ko nang inaalagaan. Hindi ako lumingon hindi dahil malakas ako, kundi dahil alam ko, kapag lumingon ako, maunawaan ko kung gaanong hangal ako sa lahat ng panahon. At sa kauna-unahang pagkakataon mula ng ikasal, umalis ako sa bahay ng aking asawa nang walang kahit isang luha, malamig na lamig lamang sa aking kaluluwa. Inimpake ko ang aking maleta sa gitna ng kwarto, binuksan ang kabinet at nagsimulang itago ang aking mga damit. Kalmado ang aking magalaw kaya nagulat pa ako sa sarili. Marahil ang mga tao ay umiyak at nagmamakaawa habang may pag-asa pa sa kanilang mga puso. Ngunit ako sa sandaling tumingin ako sa aking asawa at ibinaba niya ang kanyang ulo na tiyak ko na wala na akong maasahan pa. Sa labas ng pinto, nakatayo ang buong pamilya ng asawa at nagmamasid. Kakaibang kapaligiran, pinagsamang gulat at paginggat. Marahil ay inakala nilang maubos akong lakas at magsisimulang sumiba ng pinggan, magsabing masama, para mayroong dahilan para sumiga din sa akin. Ngunit wala akong ginawa. Tahimik lang akong nagimpake ng aking magamit tulad ng isang taong nagpapaalam sa isang pansamantalang tirahan at hindi sa isang tahanan na napakaraming pera at lakas ang aking nilagak. Habang mas tahimik ako, mas nerbiyoso ang biyenan. Nakatayo siya sa pintuan, nakabukas ang makamay, at nang may malamig na pahamak sa boses ay nagsalita, "Magarte ka man. Mabubuhay ka ng mag-isa. Malalaman mo kung gaano kahirap kumita ang bawat sentimo, huwag kang bumalik na nakayuko." Hindi ako tumugon. Sa puntong iyon, malinaw na sa akin, sa mga taong katulad niya, walang saysay ang makipag-usap. Hindi niya kailangan ang katotohanan, kailangan niya ang kontrol. Kapag nawala ito sa kanya, nagtatago siya sa pag-iinsulto, pagbabanta, pagpapababa. Nang gabing iyon, ako na ang tumawag ng Grab. Hindi ko hiniling sa aking asawa na tulungan ako sa maleta. Hindi ako naghintay ng maghahatid. Nagupa akong maliit na apartment malapit sa trabaho, sapat na tahimik, maaliwalas. At higit sa lahat ay sapat ang layo sa nakakasakal na kapaligiran. Nang tumalikod na ang sasakyan, nakaupo ako at tumitingin sa labas ng bintana. At mabigat ang aking puso, hindi dahil nagsisi ako sa bahay na iyon. Nagsisi ako sa mga taon na akala ko'y pamilya iyon. Pagdating sa lugar ko, ang unang ginawa ko ay hindi ang umiyak. Binuksan ko ang telepono, pumasok sa family group chat at nagsulat ng maikling mensahe. "Mula ngayon, wala na akong pananagutang anumang gastos sa bahay, gamot o iba pang pangangailangan mula sa inyong panig." Sa sandaling may padala ko ang mensahe, nagsimulang pumasok ang matawag at abiso. Una ay tumawag ang biyenan, hindi ako sumagot. Pagkatapos ay dumating ang mensahe ni Paulo, "Ganyan ang ginawa mo, huwag kang magtataka kung hindi na kita kausapin." Pagkatapos si Ira nang may pahiwatig, "Sa buhay ay kailangan mong mag-iwan ng daan pabalik, ate." Nakita ko ang maito at natawa ako. Ang mataong kakalis lamang sa akin ay gusto ngayon na naghintay akong may pera sa kamay upang patuloy silang suportahan at nagbibigay pang leksyon sa akin. Sa bandang huli ay nagsulat si Andres, "Isang parirala lamang, inilalagay mo ako sa mahirap na kalagayan." Matagal ko itong tiningnan. Sa lahat ng mga taong iyon, nang pinagmulan ng biyenan ang paghamak sa akin, nang nangasar ang bayaw, nang ituturing nilang laging bukas ang aking pitaka, ay tahimik siya.
At sa sandaling inalis ko ang aking kamay, naramdaman niya na mahirap na. Nag-type ako ng isang linya bilang tugon ni wala ni tanda. Sa mahirap na kalagayan ay inilagay akong iyong pamilya. Pagkatapos ipadala ang mensaheng iyon, binuksan ko ang telepono at umupo sa gilid ng kama sa isang hindi pamilyar na apartment. Sa labas ay lumilim na. Sa kwarto ay hindi pangkaraniwang katahimikan. Hindi na may boses ngang biyenan na nagbibigay nga utos. Walang tawang pag-alingaw-ngaw ang bayaw sa sala. Walang mabuntong hininga ang asawa na umiwas sa mga usapan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na ang katahimikang ito ay hindi nakakatakot. Masakit ito, ngunit malinis. Malamig, ngunit tunay. Ang katahimikan sa aking bagong apartment ay tumagal ng wala pang 2 araw at pagkatapos ay nagsimulang magkaos sa bahay nga asawa. Hindi dahil napalungkot sila sa akin at hindi dahil napaktanto nila kung gaano kalupet ang kanilang ginawa sa akin. Nagsimulang magkaos dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, ang Glabrik 2000 na iyon ay hindi pumunta sa tamang oras. Sa ikalawang araw matapos ang aking pag-alis, mayroon ang biyenan na nakatakdang konsultasyon sa pribadong klinika tulad ng bawat buwan. Dati ako ang nag-aasikaso ngan lahat nagpapareserbangan appointment, nagbabayad ng paunang bayad, nagpapalawig ng kanyang insurance account para makatanggap siyang gamot, makapagsumait ng pagsusuri, makatamasa ng pribadong kwarto kung kinakailangan. Napakaraan niyang sanay dito na itinuturing na niyang natural parang ang kanyang sakit ay habang buhay kong responsibilidad. Nang araw na iyon, nasa trabaho ako nang nagsimulang walang tigil na tumawaag ang aking telepono. Sa pagkakita sa pangalan ng biyenan, agad ko na nalaman ang dahilan. Hindi ako agad sumagot sa ikalimang tawag ko lang kinuha ang telepono. Sa kabilang dulo, ang kanyang boses ay hindi na ang karaniwang mayabang ito ay pinagsamang galit at gulat. Maria, mag-transfer ka agad ng pera sa akin. Naghihintay ang doktor at sinasabi sa registry na hindi na-renew ang account ngayong buwan. Hindi pa ako makakakuha ng gamot. Umatras ako sa sandalan ng aking upuan, naghintay ng ilang segundo at sumagot ng malamig at payapa. Akala ko si Paolo na at ang kanyang asawa ang mag-aasikaso. Sinabi ninyo na ibinibigay ninyo ang bahay sa kanila, ibig sabihin, ang responsibilidad ay nandun na din sa kanila. Sa kabilang dulo ay sandaling nanahimik at pagkatapos ay sumabog siya. Ano ang sinasabi mo? Kalusugan ko ito. Hindi ito ang oras para itulad sa iba ang mabagay. Nang maayos na ngumiti sa kanyang sagot, wala namang kasiyahan ang ngiting iyon. Nang ipalabas ninyo ako sa bahay, naisip ba ninyo ang aking kalusugan o ang aking buhay? Pagkatapos ng sinabi ko iyon, ibinaba ko ang telepono nang hindi hinihintay ang kanyang susunod na siga. Ngunit ang insidente sa ospital ay unang suntok lamang. Halos kasabay nito, naramdaman din ni Paolo ang makahihinatnan. Ang motorsiklo na binili niya bago ang kasal, ang parehong motorsiklo na napakamayabang niyang kinapagmamalaki sa harap ko ay binili sa installment. Marahil ay hindi niya ito inisip noon, nagtitiwala na palagi may pera sa budget ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, tumatawag na ang tindahan at nagpapadala ng mensahe, ngunit wala sa kanyang account. Sa tanghali ay nalaman ko na ang nangyayari ron kahit hindi ko tinanong dahil eksaktong sa oras ng tanghalian ay tumawag si Ira sa asawa ko. At napakaingay kanilang pag-away kaya napilitan si Andres na magsulat sa akin ng mensahe na huwag ko nang palakasin ang tensyon. Hindi ako sumagot, ngunit kalaunan mula sa isang kakilalang nakatira malapit sa kanilang bahay ay nalaman ko na ng araw na iyon sa sala nila ay isang malaking gulo ang naganap. Si Ira, bagong kasal pa lamang, marahil ay inakala na pumunta siya sa isang bahay na handa na ang lahat na may pera at suporta. Ngunit pag-alis kong ilang dosenang oras, agad niyang naramdaman ang kawalan sa ilalim ng kanyang mapa. Sinalakay niya ang kanyang asawa at biyenan ng may mataas na boses. Inakala ko na mas madali kapag wala ang manugang, ngunit ngayon ay ilang araw pa lamang ang lumipas at gumuguho na ang lahat. Lahat ay kailangan ng pera,
saan man hihilingin ng pera. Paano ba kayo nabuhay nun? Pagarinig nito ay hindi ako naramdamang masaya tulad ng inaasahan ko. Naging nakatawa sa akin ito dahil nagbubukas ang mamata ng tao kapag naapektuhan na ang kanilang sariling interes. Sa napakaraming taon ay pinapanggalugat nila ako, walang napansin. Sa sandaling kailangan na nilang makuha ang sarili nila, agad na lumitaw ang kanilang tunay na mukha. Ang aking biyanan, narinig ang mga salitang bagong manugang, pumula ngunit hindi umamin. Nangisi lamang siya para mapanatili ang muka. Tumahimik ka. Ilang araw ka pa lamang sa bahay at nagbubukas ng bibig. Pinigilan niya ngayon, ngunit hindi ito habang buhay. Si Andres ay pitin siyang bumalik. Ang masalitang ito, nang makarating sa akin, ay nagpaisip sa akin ng matagal. Kahit sa ganitong sitwasyon, naniniwala pa rin siyang babalik ako. Naniniwala na sapat na ang hawakan ang anak para maibalik din ako. Sa kanyang mata, hindi kailanman ako isang taong may sariling hangganan, may dignidad. Isang bagay lamang ako na pagkatapos ng pagsungit ay babalik sa lugar nito. Ngunit ang ikatlong suntok ang tunay na nagpabato sa kanila. Nang gabing iyon ay pumunta ang biyenan sa isang pamilyar na parmasya para bumili ng ilang bitamina at kosmetika tulad ng dati niya gamit ang karagdagang card na bukas sa aking pangalan. Inilapak niya ang card, hindi pumasok, muli hindi rin. Tahimik na sinabi ng tindera na ang card ay naharang mula ng umaga. Ito ang ginawa ko agad matapos lumipat. Hindi para gumanti kundi para putulin ang lahat ng natitirang ugnayang pinansyal. Marahil sa sandaling iyon ay tunay na naniniwala ang aking biyenan na hindi ako nagbibiro. Ganap akong nagiwalay. Wala ng cash, wala ng matransfer, wala ng karagdagang card, wala ng sinuman na tahimik na nag-aasikaso ng lahat ng hindi humihingi ng pagkilala. Nang gabing iyon ay dumating ang aking asawa sa aking bagong apartment. Matagal siyang nakatayo sa labas bago ko binuksan ang pinto. Pagpasok niya, tiningnan ang maliit na kwarto at pagkatapos ay tumingin sa akin. Hindi siya nagtanong kung okay ako. Hindi siya humingi ng tawad. Ang unang sinabi niya, "Inaalu-alo mo ang aking buong pamilya sa pamamagitan ng iyong ginagawa." Sumikodon ako sa mesa at tumingin sa lalaking nakaharap sa akin. Para siyang isang estranghero para sa akin. Inakala ko na pagkatapos ngang lahat ay kaunti man lang ay maunawaan niya ako, ngunit hindi. Sa sandaling nagsimulang gumuho ang pamilya niya, ang unang inisip niya ay ang kanilang reputasyon. Matagal ko siyang tiningnan, pagkatapos ay dahan-dahan, nagbigay diin sa bawat salita, nagsalita ako, hindi ko inaalu-alo ang sinuman. Inalis ko lamang ang kamay na lahat kayo ay kumapit at ininom ang aking dugo sa lahat ng mga taong ito. Natigilan si Andres. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko na wala siyang matutugon, hindi dahil agad siyang sumang-ayon sa akin, kundi dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam na niyang tama ako. At alam ko na mula sa sandaling ito, ang balat ng masayang pamilya sa tahanan ng aking asawa ay nagsimulang tumalab ng tunay, hindi dahil winasak ko ito, kundi dahil mula sa simula ay isang tao lamang ang nagtataglay nito ng buong lakas. Inakala ko na pagkatapos na natigilan si Andres sa aking bagong apartment, ang pamilya na aking asawa ay sandaling tatahimik para pag-isipan ang nangyari, ngunit sobra pa ang aking pagtitiwala sa kanila. Para sa mga taong sanay na mamuhay sa gastos ng iba, kapag pinigilan ang pinagkukunan ng kita, ang unang iniisip nila ay hindi kung paano mabago ang sarili kundi kung paano gawing mas masama ang larawan ng umaalis. Sa loob lamang ng 2 araw ay nagsimulang makarating sa akin ang mga sismis. Tumawag ang tiyangang asawa na halos hindi kaming nakakausap. Katamis-tamis ang boses ngunit may mga tinik sa bawat salita. "Marichel, narinig ko na ngayon ay mayos na ang buhay mo, kaya ngayon ay tiningnan mo ng mataas ang pamilya ng iyong asawa." Gaanong sakit. Nakikinig ako at naunawaan kung sino ang nakakalat ng mga kwentong ito. Bukod sa aking biyenan, walang ibang marunong na magpanggap na biktima at ipagbilin ang lahat ng kasalanan sa iba.
Pagkatapos ay tumawag ang isa pang kamag-anak na may malalim na buntong hininga. Anumang nangyari, ang isang kasal na babay ay dapat na matandaan ang kanyang tungkulin sa mga nakatatanda. Umalis kaagad matapos ng kasal ng bayaw, hindi maganda iyan. Ano ang isipin ng mga tao? Tahimik akong nakikinig, hawak ng mahigpit ang telepono, wala sila sa katotohanan. Isang panik lamang ang narinig nila at ngayon ay nagtatangkang iswat sa akin ang pasanin ng moralidad. Ang pinakanakakasakit ay noon ay matatakot na sana ako sa ganitong masalita, ngunit ngayon ay naramdaman ko lamang ang lamig. Hindi lamang nga kamag-anak, kundi dating nga kapitbahay rin ay nagbago ngang tingin sa akin. Isang kakilala ay nagpadala sa akin ng pribadong mensahe, "Maria, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ngang biyenan mo, ngunit ngayon ay lahat ay ikinukuwento niya na yumaman ka at tumalikod sa pamilya, pinabayaan ang isang may sakit na ina." Nabasa ko ang mensahe at mapait na ngumiti. Pala, kapag hindi na makakuha ng pera ng direkta, lumipat na siya sa pag-aga ng aking reputasyon. Si Ira naman ay hindi nahuhuli. Isang gabi, habang kumakain akong take-out na tanghalian, nagpadala ang isang kaibigan ng screenshot ng kanyang pahina sa social media. May status doon na sa unang tingin ay walang sinasabi, ngunit ang mga nakaalam ng sitwasyon ay naunawaan kung sino ang target. May mga tao na nabubuhay lamang para sa pera, para sa kanila ay walang pamilya. Kahit isang matandang tao ay iiwan nila. Sa buhay, lahat ay bumabalik sa taong nagawa. Agad na nagpakita ang mga nagmamakaawa sa mga komento. Anong walang utang na loob, ganon ang pakikitungo sa mga matatanda, kasalanan ito. Nabasa ko ito at hindi na naramdaman ang sakit tulad ng dati. Mas maliwanag pa akong nakita na sinusubukan nilang itulak ako pabalik sa parehong papel gamit ang pressure ng lipunan. Gusto nilang matakot ako sa pagpapahiya, sa tatak na walang utang na loob na manugang, sa tsismis na malambot at maging kanilang pitaka muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakipagtalo, hindi na sumulat ng mga salungat na post, hindi na nagalit sa mga mensahe. Tahimik kong kinukuha ang screenshot ng bawat post, iniimbak ang bawat mensahe, nire-record ang matawa ng biyenan at ni Paulo. Ang magtaon sa bahay na iyon ay nakturo sa akin. Minsan ang maraming pagsasalita ay nagpapakita ng kahinaan. Para manalo, kailangan ng patunay, at tulad ng inaasahan ko, hindi sila doon tumigil. Isang gabi maalas 9, kakalabas ko pa lamang ng banyo at naupo para suriin ang mga dokumento sa trabaho nang nagsimulang kumatok ng malakas sa pinto. Hindi kumatok, nagtatambol malakas, mapanghimaksik, parang dumating para hulihin ang isang kriminal. Nabiglaan ako at tumayo. Bago pa makapagtanong ako kung sino iyon, sa kabilang pinto ay narinig ko ang boses ng biyenan, "Maria Santos Reyes, buksan mo ang pintuan, bakit ka nagtatago doon?" Kumabog ang aking puso at pagkatapos ay lumamig. Lumapit ako at binuksan ang pinto. Sa pintuan ay nakatayo ang isang grupo. Sa gitna ang biyenan ko na namumula ang mukha, sa kanan si Paulo, sa likod niya si Ira, at sa hulihan si Andres na may tense na mukha. Nagsimulang magbukas ng pintuan ang mga kapitbahay. Nagsilabasan ang mga tao para makita kung ano ang nangyayari, palabas ng gulo. Sa pagkakita sa akin, itinuro ngang biyenan ang daliri sa akin at sumigaw sa buong pasilyo, "Gaanong lupit mo, Maria, ganun ang karamdaman ng ina, at pinigilan mo ang pera, tao ka ba talaga?" Malakas ang kanyang boses sa buong palapag. Sadya siyang sumisigaw para marinig ng lahat. Kung ito ay ako nun, marahil ay mabubulabog ako sa kahihiyan. Ngunit sa sitwasyong ito, talagang katakataka ang aking katatagan. Hindi ako nagtago, hindi ko siya hinila sa loob para mailigtas ang mukha na pamilya. Dahan-dahan ko lamang kinuha ang aking telepono, hanapin ang recording na iniimbak ko sa araw na ipalabas nila ako at pinataas ang volume. Sa ingay sa pasilyo, malinaw na narinig ang boses ng aking biyenan mula sa speaker. "Umalis kayo, ngunit ang pera tulad ng dati ay dapat na ipadala ninyo bawat buwan. Mayroon akong gamot, gastos sa bahay."
Sa pasilyo ay nanahimik. Ang mga bukas na pinto ng mga kapitbahay ay nanatiling bukas. Natigilan ang lahat. Ang biyenan ay ilang segundo na nakatayo. Hindi naniniwala na naglakas loob akong ipatugoy ang recording na iyon sa harap ng lahat. At ako sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon ay nagsalita ng walang nanginginig na boses. Pakinggan ng lahat, pinaalis nila ako sa bahay ngunit hinihingi ang patuloy na pagbabayad ng 30,000 bawat buwan. Hindi ko pinigilan ang pera para sa lunas. Pinigilan ko lamang ang kanilang karapatang isipin na buhay na pitaka ako. Pagkarinig nito, nagalit si Paulo. Tumalon siya pababa at umungal, ibigay mo iyan. Sino ang nagbigay sa iyong pahintulot na ipatugoy iyan? Akmang agawin niya ang telepono sa akin nang lumabas mula sa elevator ang isang bantay. Malakas niyang sinigaw. Ano ang nangyayari rito? Bakit nag-aawayan sa ganyan? Agad na hinila pabalik ni Ira ang kanyang asawa at ang biyenan naman ay may nakakagimbal na bilis na nakpalit ng maskara. Kakasigaw-sigaw lang ay ngayon ay kumapit sa dibdib at sumisigaw. Pinalaki ko ang aking anak para mag-asawa sa ganitong ahas. Diyos ko, para saan ang parusa na ito? Dati ay maaring magulo ako sa ganito. Ngunit ngayon, na nakikita ko siyang umiyak at tahimik na tinitignan kung may naawa sa kanya, naramdaman ko lamang ang nakakamatay na pagod. Tumingin ako sa kanya ng direkta sa mata, walang kahit isang patak ng dating pagalang. Huwag kang magkuwentong gawa, Nay. Nagsasimpatiya ang matao sa tunay na mahina, hindi sa mga gumagamit ng karamdaman nila bilang tali para hawak ang manugang. Bago pa matapos ang aking salita, naging bato ang mukhang biyenan, parang binuhusan siyang malamig na tubig. Nagngali si Paulo. Ibinaba ni Ira ang kanyang ulo. Hindi na matitigan ang sinuman, at si Andres nakita ko siya nakatayo roon. Sa kanyang mamata ay pinagsamang galit, pagkalito, at parang una sa unang pagkakataon, pagdududa kung nasa tamang panig ba siya, at sa sandaling iyon ay naunawaan ko, ang dingding na itinayo nila para gawing may kasalanan ako ngayon ay bumigat sa harap ng lahat. Pagkatapos ng maingay na eksena sa pasilyo, natiyak ko na hindi magtatapos ang usapan sa mga tawag at pahiwatig sa social media. Ang pamilya ng aking asawa ay humiya sa harap ng mga estranghero at para sa mataong mas mahalaga sa kanila ang reputasyon kaysa sa katotohanan. Ang mawala ang mukha ay nangangahulugang walang tigil na pagtatangkang ibalik ito. At tunay nga, wala pang isang araw ang lumipas nang tumawag ang aking biyenan si Ernesto Cruz na hanggang ngayon ay halos hindi nang hihimasok. Ang kanyang boses ay mababa at pababa ang hanga tulad ng dati. Maria, umuwi ka. Sa dulo ang lahat, isang pamilya tayo. Lahat ay maaring talakayin at ayusin ng maayos. Hawak ko ang telepono at naramdaman ang lamig. Sa napakaraming panahon ay pinakmamalupitan nila ako, pinagalitan, pinaalis. Hindi siya nagtanggol kahit isang beses, hindi nagsalita para sa katarungan. At kapag nailantad na ang lahat ay nagpakabuti siyang magsalita. Ngunit sumang-ayon pa rin ako. Hindi dahil sa pag-asa ang anuman kundi dahil naunawaan ko. May mga bagay na kailangang sabihin ng isang beses at hanggang sa katapusan para walang makakapanlikha ang katotohanan. Sa pagkakataong ito ay hindi ako pumunta ng walang dalang. Buong gabi sa aking bagong apartment ay nagprint ako ng mga bank statement sa loob ng mga nakaraang buwan. Inikolekta ko ang mga resibo para sa gamot, kasaysayan ng bayad mula sa klinika, malarawan ng mga transaksyon sa karagdagang card at idinagdag ko rito ang isang maliit na notebook na lihim kong pinanatili. Kung anong buwan, magkano ang ibinigay ko, ano ang hiniling nila, hiniram at sa anong dahilan. Ginawa ko ito hindi para gumanti. Ginawa ko ito dahil sa pagdadaan ng napakaraming taon sa bahay na iyon, natiyak ko kung walang patunay, mabilis kang gagawing sinungaling. Ang pagkikita ay naganap sa parehong lumang bahay. Sa pagpasok ko, ang pakiramdam sa sala ay matagal at mabigat tulad ng bago ang bagyo. Ang aking biyenan ay nakaupo sa sofa, may kamay na nakapatong sa dibdib na may maputlang mukha parang malapit ng hiwalayin.
Si Paolo ay nakaupo sa tabi niya, nagtatakbo ang mga mata ngunit nagpapakunwaring matatag. Si Ira ay mas tahimik kaysa karaniwan, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkabahala. At si Andres nakaupo sa dulong silya, nakayuko ang ulo, nagsikip ang mga kamay niya, hindi siya tumingin sa akin. Ilang beses na umubo ang biyenan at sinimulan ang kanyang mapagmahalang tono. Sa dulong lahat, isang pamilya tayo, ang para ay hindi dapat maghiwalay sa atin. Ang mamuhay ng magkasama ay nangangahulugang magparaya, hindi magdalaeng makagalutan sa labas ang tahanan. Bago pa maupo, narinig ko ang pariralag na ito at wala nang natirang pagalang sa akin. Inilagay ko ang folder ng mga dokumento sa mesa at sumagot. Kalmado, ngunit matatag dahil iisang pamilya tayo, nagtiis ako hanggang ngayon. Kung maestranghero sana ang maito, hindi ko sana pininahintulutan na magtagal ito ng ganun. Sa sala ay nanahimik, marahil ay hindi nila inaasahan na agad akong papunta sa paksa. Hindi na ako nahintay ngang sinasalita ngang sinuman. Binuksan ko ang folder at dahan-dahan nagsimulang ilatag ang madokumento sa mesa. Unang pile mga bank statement ng regular na transfer 11,30,000 mula sa amin ni Andres. Ikalawang nga hindi inaasahang gastos na lumitaw kaagad pagkatapos ng aking mga transfer. Ikatlom nga larawan ng maresibo para sa pagbili ng gamit mula sa paunang bayad ng motorsiklo ni Paolo, malarawan sa kasal hanggang sa mga kosmetika, mga supplement at kaitang magabayad sa parlor na na-charge ng biyenan sa karagdagang card. Itinulak ko ang mapilay ng papel sa gitna ng mesa. Ito ang mapera na ibinibigay ko bawat buwan. Ito ang maginastos nito. Ito ang tinatawag ninyo na gastos sa bahay at gamot para kay nanay. Sa bawat salita ko, nagbabago ang mukhang biyenan. Humukin siya, tiningnan ang mapapel at agad ay sumigaw. Sinisiyasat mo ba ako? Nahahalukay ka sa mga gawain ng pamilya ng iyong asawa? Sino ang nagbigay sa iyong pahintulot? Tumingin ako sa kanya ng direkta sa mata, hindi na natatakot sa kanyang sigaw. Hindi ako nagahalukay. Sinisiyasat ko lamang kung saan napupunta ang 50-30 ribu bawat buwan sa pagliligtas ng buhay o sa pagpapakain ng kasakiman. Bago pa matapos ang aking salita, tumalon si Paolo, ngunit nagungal ang biyenan sa kanya at naupo siya. Si Andres ay nakatayo pa rin, nakayuko ang ulo, ngunit nakita ko kung gaano nagikting ang kanyang balikat. Nagpatuloy ako, inilatag ang susunod na pileng ng mga papel. Sa pagkakataong ito, mga printout mula sa ospital, mga reseta, mga bayad na aking hiniling sa klinika. Maingat ko itong inilatag sa harap nila at sinabi, binibigyang diin ang bawat salita at ito ang tunay na gastos para sa lunas ni nanay. Sa pinakamahal na buwan bahagyang higit sa 10 mila, karaniwang nasa 54,000 hanggang 5 mila, kahit kailan ay hindi umabot sa 50,000, lalo na sa 50-30,000. Pagkatapos ngang sinabi ko iyon, itinaas ko ang aking mga mata at tiningnan ang bawat isa sa kanila. Kaya saan napunta ang natitirang pra? Walang sumasagot. Sa silid na ito, sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ko ang nakabibinging katahimikan. Nagbukas ng bibig ang aking biyenan para sumagot, ngunit hindi nagawa, natigilan ang biyenan. Ang kanyang makamay sa mga tuhod ay nanginginig. Biglang lumingon si Ira sa biyenan, at sa kanyang mamata ay wala na ang dating pagtalima, may pagdududa na rin ng isang taong napagtanto na siya rin ay dinaya. Nagsimulang magsalita si Paolo ng paikot, inililipat ang tingin mula sa akin sa ina. At si Andres bigla siyang naktaas na ulo at tumingin sa kanyang ina nang parang sa kauna-unahang pagkakataon ay tunay na nakita niya ito. Alam ko na ang tamang pinalo iyon. Sa lahat ng mga taon na iyon, pinigilan nila ang biyenan na may sakit bilang pinakakapanipaniwalang dahilan para makahila ng pramula sa akin. Ang dahilang ito ay napaka-epektibo kaya minsan ay sinisipain min ang aking sarili, masyadong ba akong kuripot. Ngunit ngayon, na may hindi may tatanggihang patunay sa mesa, wala silang magagawang paraan. Tumuwid ako at habang tinitingnan ang gitnang mesa, binikas ang huling parirala dahan-dahan parang naktatambol sa kahoy.
Sa lahat ng mga taon na ito, hindi ninyo ginagamot si nanay, ginagamit ninyo ang kanyang karamdaman bilang dahilan para mangikil sa akin. Bago pa matapos ang aking salita, ang sala ay nanahimik na may kamatayan, walang makasagot, walang makapagtitigan sa akin ng direkta. Ngunit sa katahimikang iyon ay mas malinaw kaysa dati ang aking naramdaman, hindi pa ito katapusan. Ang mataong tulad ng pamilya ng aking asawa, kapag nahuli, hindi agad umamin ng kasalanan. Nagtatago pa rin sila ng isang bagay mas marumi, mas malalim, at hindi ako nakamali dahil ng gabing iyon ay nagsimulang lumitaw ang isa pang lihim, higit na mabigat kaysa sa lahat ng mga papel sa mesa, isang lihim na hindi na nagbigay ng kahit isang landas ng pag-alis sa bahay na ito. Halos hindi pa lumilipas ang aking masalita, ang sala ay parang huminto sa panahon. Walang nagtatalo, walang nagdadahilan, mga mabilis lang na nagtatakbong tingin. Tinitignan ko ang mga mukha sa harap ko at nararamdaman ang pagod at lamig. Napakaraming taon ang aking pamumuhay kasama ang mataong ito, kumain sa isang mesa, tinawag na sarili kong tahanan ang lugar na ito. At ngayon lamang nakita ko na ang pundasyon kung saan nakatayo ako ay putik lamang na pinatakpan ng salitang pamilya. Parang dapat magtapos na ang usapan, ngunit hindi. Hindi pa nakakatayo, biglang lumingon si Ira sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay hindi na mahinahon at malambot tulad ng mga unang araw matapos ang kasal, matalim na ito tulad ng isang kutsilyo. Sagutin mo ito. Para sa kasal, para sa bahay, para sa gamot. Alin sa mga ito ang totoo at alin ang kasinungalingan? Natigilan si Paulo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito ng isang taong nahuli. Nagbulbulungan siya ng ilang salita habang ang biyenan ay sumigaw sa Ira para huwag magsalita ng ganon. Ngunit habang mas umusad ang sigaw sa kanya, mas lalong nagagalit si Ira. Marahil sa sandaling iyon ay napagtanto niya na siya, tulad ko, ay naakit sa bahay na ito sa pamamagitan ng magagandang pangako. Tumalon siya at nagpunta sa matandang kahoy na aparador sa sala kung saan karaniwang binabaktasan ng biyenan ang mga papel. Habang hinihila ang drawer, sumisigaw siya. Kailangan ko makita kung ano talaga ang itinatago ng pamilyang ito. Tumakbo ang biyenan na may maputlang mukha para pigilan siya, ngunit nahuli na. Ang maraming papel ay lumaganap sa sahig. Kasama nito ay isang notebook na nakabalutin ng kayumanggi. Kupas na ang magilid nito, parang maraming beses itong binuksan at isinara. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa pagtingin sa notebook na iyon ay kumabog ang aking puso. Nagpunta ang biyenan para kunin ito, ngunit mas mabilis si Andres. Yumuko siya, kinuha ang notebook at binuksan ito. Sa sandaling lumipas ang kanyang mata sa mga unang linya, biglang nakbago ang kanyang mukha. Nakatayo ako sa tabi niya at lumapit ng kaunti. Natigilan ko ang nakikita sa mga pahinang puno ng pamilyar na sulat ng biyenan. Sa notebook na ito ay maingat niyang ikinuha ang makano ang pera na nilipat ko bawat buwan. Ang bawat linya ay malinaw at maayos na nakasulat, nakakakilig na katumpakan. Marso, naglipat si Maria ng gableter tinda. Gamot para kay Nanay Laventinda. Ibinigay kay Paulo 5,000, itinago para sa kasal niya 5,000. Susunod na buwan, Abril, naglipat si Maria ng 5,000, bayad sa klinika 5,000, itinago para sa sarili 2,000, ibinigay kay Paulo Giotto 000. Habang mas nagtaturnover, mas lumalamigang ang aking makamay. Pala, ang perang ibinibigay ko ay hindi kailanman ginamit tulad ng sinasabi nila. Lahat ay kinalkula, hinati, inayos parang isang matatag na buwanang kita. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi nasa mga numero. Nasa maikling notabene ito, malapit sa katapusan ng notebook, ang sulat ay mas pabaya, parang isinulat sa pagmamadali. Ngunit ang bawat salita ay humampas sa akin tulad ng martilyo. Matapos ang kasal ni Paulo, kailangan nang mahanap ng dahilan para palayasin si Maria, ngunit sa paraang si Andres ay mananatiling nasa gitna at patuloy siyang magdadala ng pera. Natigilan ako sa lugar ko. Si Andres, na nakabasa hanggang sa katapusan, ay natigilan din.
Ang kanyang kamay na humahawak sa notebook ay nanginginig. Sa kwarto ay walang narinig na anumang tunog, maliban sa pabigla-biglang pahinga ni Ira at sa malayo-layo na ingayng telebisyon mula sa kabilang bahay. Ang notabene na ito ay napaklinaw na walang lugar para sa mga dahilan. Pala, ang aking pagalis ay hindi isang biglang desisyon matapos ang kasal, hindi dahil sa kakulangan ng espasyo, hindi dahil sa pagmamahal sa bagong kasal, lahat ay pinlano ng maaga. Ang kasal ay dahilan lamang, at ako ang bitag na sa tamang sandali ay itatapon sa labas ng pinto. Basta't ang gripo ng pera sa pamamagitan ni Andres ay manatiling nakakonekta sa bahay na ito. Biglang itinaas ni Andres ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang mamata ay namula, parang sinuntok siya. Nagtanong siya ng may nagsisibasak na boses, "Nay, tunay bang pinlano mo lahat ng ito? Pinalis mo ang aking asawa para patuloy na kumuha ng pera sa kanya at itinago mo kaming lahat?" Hindi ko kailanman narinig siya na nagsalita sa kanyang ina ng ganitong tono, hindi paksunot, hindi pahingi ng tawad, kundi boses ng isang taong kakaulos ng kutsilyo sa likod ng pinakamalapit na tao. Ang biyenan ay ilang segundo na natigilan, ngunit sa halip na kahihiyan o pagkainip, itinaas niya ang kanyang ulo ng may mapagmataas na pagpupumilit. "Anong mali? Ginawa ko ito para sa pamilya." Siya ay manugang obligasyon niya. O nag-asawa siya para mabilang lamang ang kanyang pera? Ang masalitang ito ay lumakpas ng napakatamad, kaya napakdalumatin ako. Pala, sa kanyang isipan, ang lahat ng malupit na kalkulasyong ito ay hindi masama. Tunay niyang pinaniniwalaan na obligasyon kong mamuhay para suportahan ang pamilyang ito kahit na pinaalis na ako. Lumingon ako sa babaeng ito at nalayuan ang lahat sa akin. Dati ay nagtatangka akong maniwala na kahit kaunti ay mahal niya ako, ngunit ngayon ay tapos na ang pagpapapaniwala sa sarili. Hindi ako manugang, hindi kamag-anak, hindi miyembrong pamilya. Isang pangmatagalang plano sa pananalapi lang ako pinagyaman hanggat may kita, at itinakwil ng naging sagabal na. Lumingon ako kay Andres. Hawak pa rin niya ang notebook. Ang kanyang mukha ay maputi, nanginginig ang kanyang malabi, ngunit hindi na siya makasalita. Matagal ko siyang tiningnan at pagkatapos ay tahimik, ngunit parang pinalabas na sa hangin. Nagsalita ako, "Ngayon nakikita mo hindi ko winasak ang iyong pamilya. Ako ang babaeng inilagay ng buong pamilya mo sa bitag." Ang masalitang ito ay nakpabago kay Andres na pumikit ng mahigpit, parang ngayon lamang ay tunay niyang naunawaan ang aking pinagdaanan. Ang biyenan naman ay sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi sumiga. Siya ay galit at natatakot dahil marahil ay napagtanto niya na ang kanyang pangunahing panalo, ang masunuring anak na laging nagiging tagapamagitan sa amin at humihila sa akin pabalik, ay nagsimulang tumalab. Sa sandaling ito ay tumanog ang telepono ni Paulo. Ang malakas na pagtunog ay pumutol sa katahimikan at nagpagulat sa lahat. Sa pagkaabala ni Paulo, aksidenteng pinindot niya ang speakerphone. Isang malakas, banta-banta ang boses ng isang lalaki ay malinaw na nagsalita, "Kailan mo ibabalik ang 1,000,000 hiniram mo para sa kasal? Hindi ka magbabayad, ikukuwento sa lahat." Ang mukha ni Paulo ay naging tulad ng papel. Si Ira ay humakbang paatras, napalaki ang mga mata. Nagbinat ang biyenan ng kamao sa mesa, at ang biyenan naman ay namutla, nanginginig ang ngalabi, parang gusto niyang magsalita ngunit hindi makagawa. Nakatayo ako at direktang tinitignan si Paulo. At sa sandaling iyon ay naunawaan ko ang isang bagong, mas marumi pang katotohanan kaysa sa naroon sa notebook. Ang pera na kailangan ng pamilyang ito ay hindi lamang para mabuhay, kailangan ito para punan ang malaking hukay ng utang na itinatago nila mula pa sa simula. Halos hindi pa mawala ang boses ng lalaki sa telepono. Ang sala ay naging katahimikan ng kamatayan, gaganong katahimikan na narinig ang orasan sa dingding. Sa pagkaabala ay nahulog ni Paulo ang telepono sa sahig. Tumatambol ito ng malakas. Ang maliwanag nitong screen ay parang sinadya para ipakita ang lahat ng bulok na lihim na matagal na nitong iniimbak. Hindi pa ako makapagsalita ng ang biyenan na parang kidlat ay naktangkang kumuhang telepono at bumuho sa buwang anak.
Sino ang nagbigay sa iyong pahintulot na sumagot dito? Sinabi ko nang magayos tayo sa loob ng ilang araw. Isang pariralag lamang mula sa pamilya, parang isang maskara pang natanggal. Hindi na kailangan ng pagtatapat ni Paolo, hindi na kailangan ng tanong. Malinaw na alam niya ang utang na iyon, alam na ito ng matagal at higit pa. Sinisikap pa niyang mahanap ang paraan para itago ito. Pagkarinig nito, si Ira, na parang nawalan ng huling lakas ng loob, ay nagpunta sa harap at itinuro ang daliri sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay nagiging palakasan. Ipaliwanag mo, pera sa kasal. Sinabi mo na pagkatapos ang kasal ay wala ng utang. Sinabi mong kaunting kulang lamang para sa mismong kasal. Si Paolo ay lumayo. Ilang beses na nagalaw ang kanyang ngalabi ngunit hindi nakabikas ng anuman. Habang mas nagmamadali siya, mas malinaw ang aking naunawaan na mas masama pa ito kaysa inaakala ko. Nagbinat ang biyanan ng kamao sa mesa at nangalit. Hindi ka pipi ba? Tinatanong kanila. Sumagot ka. Sa bandang huli, napaliko sa sulok, si Paolo ay dahan-dahan na nagsimulang umamin ng pira-piraso. Sa simula ay nagsikap siyang umiwas, sinabi na maliit lamang ang utang, mabilis niyang may babalik ang lahat. Ngunit sa galit at nagtatanggol na tingin ni Ira, sa maputlang mukha ni Andres, at higit sa lahat, sa ilalim ng pressure ng notebook na nakalatak pa rin sa mesa, hindi na siya makagawa ang kasinungalingan pa. Lumabas na ang totoo, si Paolo ay nasangkot sa sports betting bago pa ang kasal. Maliit ang halaga sa simula. Pagkatapos ay natalo, sinubukan na mabawi, lalo pa itong lumubog. Sa bandang huli ay nangutang sa isa para mabayaran ang isa pa. Ang kasal ay isang magandang pagkakataon para humingi ng mas maraming pera at isang takip para maitago ang bahagi ng katotohanan. Ang 1 milyong binanggit ay pangunahing halaga lamang ng utang at ang mga interes, multa, parusa at iba pang karagdagang singil ay halos umabot na sa mahigit 2 milyon. Pagkarinig nito, si Andres ay sandaling napostigo at pagkatapos ay biglang tumalon patungo sa kapatid at sinunggaban sa kwelyo. Ang kanyang boses ay paus, nagpakasal ka gamit ang pera na hiniram mo sa mga bandit. Nagdesisyon kang ilubog ang buong pamilya kasama mo. Ito ang unang beses na nakita kong tunay na nawala si Andres sa kontrol. Ang lalaking sanay na magtiis, sanay na sumunod, ay yumayanik ngayon sa kanyang kapatid na may titik na punong galit. Ngunit si Paolo ay hindi natakot tulad ng isang taong may malasakit sa kanyang kasalanan. Nakatalikod siya at namumula ang mukha, nagulo ang kwelyo ng damit, at sumigaw bilang sagot sa kuya. Kung nagpatuloy kayong magbigay ng pera tulad ng dati, walang malalaman. Ikaw ang kuya, ngunit ano ang naging tulong mo? Natututo ka lamang na tumayo at manood. Pagkarinig nito, natawa ako. Isang maikling malamig na tawa na nagulat pa sa akin. Direkta akong tumingin sa kanya at dahan-dahan nagsalita. Sanay kang mamuhay bilang isang luluha. Kaya naniniwala kang ang buong mundo ay may obligasyong busugin ka magpakailanman. Sa sandaling naputol ng ate at kuya ang gripo, agad na lumabas ang tunay mong mukha. Ganun lamang. Biningwit ni Paolo ang kanyang mga mata sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya agad makasagot dahil alam niyang tamang-tama ako. Sa lahat ng mga taong iyon ay namuhay siya sa isang ilusyon na walang tigil na darating sa bahay ang walang katapusang pera. At ang perang iyon ay mayroon itong pangalan, ang pangalan ko. Si Ira sa sandaling ito ay mukhang nabalif na. Nakpunta siya, kinuha ang telepono ng asawa niya at nagsimulang mabilis na suriin ito. Pagkalipas ng ilang segundo ay umiyak siya ngunit hindi ito iyak ng mahinang babay kundi ngang kawalang pag-asa at galit. Nahanap niya ang mausapan tungkol sa betting, nga app nga microloan at kahit ang ma-chat sa mga kaibigan. Sa isa sa mga chat, nakmayabang si Paolo, huwag mag-alala, mayroon akong manugang na kumikita, kung sakali, ilang taon pa ang makukuha mula sa kanya. Maraming paraan ang pamilya ko para makahilangang pera sa kanya. Nakatayo ako at binabasa ang masalitang ito mula sa screen na hawak niya sa gitnang kwarto at hindi na naramdaman ang sakit, paggainit lamang.
pagkainit sa kasakiman at sa pagtitiwala nila na ang aking pinahirapang pera ay isang bagay na karaniwan lamang. Si Andres, sa pagkakita sa usapan na iyon, natigilan. Inilipat ang kanyang tingin mula sa kapatid patungong ina at pagkatapos ay ako at ang biyenan ay ilang segundo na napostigo. Ngunit pagkatapos, tulad ng hayop na nagtatanggol sa mga anak, nagpunta siya sa harap at nagbalong silong kay Paulo, nagkamali siya. Ganun ang dapat na pagtuturo, hindi isang trahedya. Aling lalaki ang walang pagkakamali. Sa pinakahuli ay magbebenta ng kaunting ginto, mangutang sa mga kakilala, at mayos din ang lahat. Pagkarinig nito ay dumampi ang lamig sa aking likod. Kahit sa ganitong sitwasyon ay nag-isip siya na maayos din ang lahat. Parang tono parang ang utang na mahigit 2 milyon ay isang maliit na khaskhas na maring hamutin na pera. Tumingin ako sa babaeng ito at biglang napagtanto. Hindi niya kinatatakutan ang pagkakamali ng anak. Natakot lamang siya na ang pitaka na si Maria ay magsasara. Kung nanatili ako, kung ang lepan 30,000 bawat buwan ay nagpatuloy na pumasok, marahil ay tahimik na pinanatili niya ang madilim na hukay na ito dahan-dahang tinatago ang lahat at sa isang araw ay itatitsa ang lahat sa akin bilang isang karaniwan. Sa pag-isip nito, naramdaman ko ang kakaibang kaginhawahan. Kaginhawahan mula sa pagkakataong tunay ko nang makita ang bahay na ito hanggang sa pinakaibaba. Ang sala sa sandaling iyon ay hindi na ang isang lugar kung saan nakatira ang isang pamilya. Ito ay mukhang isang pressure cooker na handang sumabog. Umiyak si Ira, yakap ang telepono, nakaupo si Paulo sa silya, nakalapat ang ulo sa mga kamay. Namutla sa galit ang biyanan, napostigo si Andres na may mga papel ngang utang sa mga kamay, at ako sa gitna ngang lahat ng kausong ito ay tahimik lamang nakatingin. Hindi dahil sa kawalan ng pagpapahalaga, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay malinaw na naunawaan ko. Ang bahay na ito ay hindi lamang namumuhay sa aking gastos, hindi lamang mapagkunwari. Nagniniebe ito mula sa loob, at ang apoy na ito ay sabay-sabay nilang sinindihan ng matagal na. Nang sumunod na umaga ay hindi pa natapos ang aking almusal nang magsimulang walang tigil na mag-vibrate ang aking telepono. Ang pangalan ni Andres ay lumitaw sa screen, lumipas at muli itong lumitaw. Gayon na katiyaga kaya isang tingin lamang ay sapat para malaman na may nangyaring isang bagay. Hinintay ko ang ikatlong tawag bago sumagot. Pagsagot ko en telepono ay isang bulto ang boses ng asawa ko. Sa takot, Maria, si nanay ay hindi maayos, nahimatay siya. Sinabi ng doktor na kailangan agad sa ospital. Pumunta ka, pakiusap. Kung ito ay ako noong una, marahil ay pakarinig ng salitang hinimatay ay agad na sinagot ang bag at tumakbo. Nag-isip lamang ng paunang bayat gamot kwarto. Ngunit pagkatapos ang lahat ng nailantad sa bahay na iyon, halos wala na ang aking tiwala sa biyenan. Hindi ko agad ibinaba ang telepono, dahan-dahan ko lamang tinanong kung sa aling ospital siya naroon. Mabilis sumago si Andres. Nananginig pa rin ang boses niya sa pagkabalisa. Sinabi kong sige at ibinaba ang telepono, ngunit sa aking kaluluwa ay wala ang gulat na inaasahan niya. Pagdating ko sa ospital, lahat ay tulad ng inaasahan ko. Nakatayo si Andres at si Paulo sa pasilyo. Nakikita nila akong lumabas ng elevator. Agad na nilapitan ni Paulo at inilabas ang kanyang salita. Parang natatakot na magbago ako ng isip. Dumating ka na. Pumunta ka sa Cheshire. Sinabi ngang doktor na kailangan ng masusing pagsusuri, karagdagang nga pagsusuri. Marahil ay kailangan ilagay si nanay sa isang hiwalay na kwarto. Tumingin ako sa kanya at hindi sumagot. Ang tono ngang pag-utos ito ay ugalingang pag-akala na sa bawat pagdating ko ay automatikong may lalabas na pitaka, walang nagbago. Hindi ako pumunta kasama nila sa cashier tulad ng dati. Direkta akong sinabi kay Andres, ikaw na ang pumunta kay nanay, ako ay bababa muna para malaman ang sitwasyon. Mukhang gusto ni Andres na sabihin ang isang bagay, ngunit natahimik.
Marahil ay gayon na rin siya nalito na hindi agad niya napagtanto na hindi na ako ang babaeng walang pag-isip na nagmamadaling ayusin ang pinansyal na problema. Diretso ako sa administrasyon, sinabi na kamag-anak akong pasyente at gusto kong makita ang paunang ulat. Kilala na nila ako sa registry dahil dati akong nag-aasikasong lahat ng papeles para sa biyenan. Paggalipas ng ilang minuto, mayroon na akong halos kumpletong impormasyon. Inulat ng doktor na si Ligaya Cruz ay may banayad na hypertensive crisis dahil sa stress. Kailangan niya ng pahinga, regular na pag-inom ng gamot, alela, at sa loob ng ilang oras ay magiging malinaw kung kailangang ma-ospital siya. Walang operasyon, walang panganib ng stroke, at lalo namang walang kailangang hiwalay na kwarto para sa pagpapanatili ang lakas tulad ang palaging pinapalabas ang pamilya ang asawa ko kapag gusto nilang kumuhain ang mas maraming pera. Kinuha ko ang kopya ng ulat at na observation sheet at pumunta pataas. Ang bawat hakbang sa hagdan ay may mabigat na tinig sa aking puso hindi dahil nagulat ako, kundi dahil masakit pa rin na mapagtanto na namuhay ako kasama ang isang babaeng handang maglaro ng dulaan, ginagamit ang kanyang sariling kalusugan. Sa pagpunta sa tamang palapag, narinig ko ang boses ng biyenan mula sa kwarto. Ang boses ay hindi mahina tulad ng isang taong kakagising lamang mula sa pagkahimatay. Sa kabaliktaran, malinaw at matigas ito, dapat mong ibalik siya kung hindi tayo ay mawawasak, manghikayat ka, magbantang diborsyo, gumawang anuman, basta kumitang pera mula sa kanya. Natihilan ako sa labas ng pinto. Sa loob ay sandaling nanahimik, pagkatapos ay narinig ang mahinahon at pahot na boses ni Andres. Nay, huwag mong sabihin ng ganun, ngunit agad na hinarangan siyang biyenan kung paano ko sasabihin, sa ano pa nga tayo mabubuhay, maghihintay tayo na dumating ang makolektor, asawa niya ito, kung hindi mo siya may sauli, wala kang silbi. Ang bawat salita ay parang malamig na karayom, hindi pa nagdadaan ng isang araw mula nang malaman niya ang mautang ng bunso, at ang unang inisip niya ay hindi kung paano may balik ito, hindi kung paano turuan ang anak ng responsibilidad kundi kung paano may balik ako bilang isang bote ng kaligtasan. Kahit sa ganitong sitwasyon, hindi niya ako nakikita bilang isang taong may sakit. Isang lumalagabang pitaka lamang ako na kailangan ilagay sa lugar. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Sa pagbukas ng pinto ay natiktikan ang lahat tatlo. Si Paulo, nakatayo sa dingding, ay tumuwid. Bigla siyang lumingon si Andres, namutla ang kanyang mukha at ang biyenan. Nakakasigaw-sigaw lang ng mapanghikayat ay agad na nagpalit ng ekspresyon ng mukha at sumandal sa unan nagpapakita ng kahinaan. Lumapit ako sa mesita sa tabing higaan, ibinaba ang isang bundle ng mapapel at nagsalita ng patag, malamig, banayad na hypertension, pahinga, regular na pag-inom ng gamot. Walang operasyon ang inaasahang mangyayari rito. Namula ang mukhang biyenan. Bigla siyang umupo at nakpalaking ang mata sa akin. Naging doktor ka na ba para makapagsalita ng ganon? Hindi na ako nakipagtalo. Kinuha ko lamang ang papel ng ulat at itinulak sa kanya. Hindi ako doktor, ngunit kaya ko basahin ang nakasulat ng itim sa puting papel. Hindi tulad ng ilang tao na bihasa lamang sa paglalaro ng dulaan. Nagsikap na sumagot si Paulo, ngunit sa pagkakita ng mga papel sa aking makamay tumahimik siya. Nakatayo si Andres sa gitna ng kwarto na may abuhing mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko na tumingin siya sa kanyang ina nang may kahihiyan at kabiguan ngunit ang biyenan ay hindi sumusuko. Pagkalipas ng ilang segundo ay nakpalit na siya sa kanyang paboritong ton ng pag-iyak. Ang maluha ay mukhang handa ng pumatak sa anumang sandali. Lahat ng ito ay ginawa ko para mapanatili ang pamilya. Kung maghihiwalay ang pamilya natin, matutuwa ka ba, Maria? Matagal ko siyang tiningnan. Ang tanong na ito, kung maririnig ko dati, ay maaring magpahirap sa akin, ngunit ngayon ay nagdulot lamang itong nakakamatay na pagod sa akin. Dahan-dahan, malinaw, nagsalita ako.
Ang pamilyang ito ay hindi naghihiwalay dahil pinahinto ko ang pagbibigay ng pera. Nagsimula itong magiwalay ng araw na itinuturing ninyong lahat ng katotohanan ang aking kabutihan. Sa kwarto ay nanahimik, kahit si Andres ay walang masabi. Ang kapaligiran ay gayon nakatense, parang malapit ng sumabog, at sa sandaling ito ay narinig sa pasilyo ang mabigat na yabag ng sapatos. Dalawang lalaki na may mga tattoo at makapal na kwintas salig ay nagtanong sa harap ng news station ng malakas sa aling kwarto naroon ang Paulo Cruz. Hindi ko pa natitig patalikod, nakita ko na ang gulat sa mukhang biyanan, nagtatakbo ang kanyang mata, kumikipit ang mga kamay sa kumot. Sa isang sandali ay naunawaan ko, ang mga nagpapautang ay nahanap nila sila kahit sa ospital. At mula sa sandaling ito, ang lahat ay tunay na nagsimulang Halos hindi pa umaangkop ang pag-iisip ko sa lahat, nang ang dalawang lalaki mula sa pasilyo ay pumunta na sa pintuan ng aming kwarto. Hindi sila nagaingay tulad ng managbebenta sa palengke at hindi sila nagawe. Tiyak na ang katahimikang iyon ang pinakanakakatakot. Isa sa kanila ay sumandal sa frame na pintuan at direktang tinitignan si Paulo, tahimik, ngunit may nakakakilig na lamig sa boses. Lumabas tayo, mag-usap tayo. Isa pang araw ng pagpalya, lalago ang interes. Huwag kaming pilitin na gumawa ng eksena rito. Sa isang pariralag lamang iyon, ang mukha ni Paulo ay naging puting papel. Nagretiro siya sa likod ng kanyang ina. Ang hitsurang isang lalaking may 30 taon na naktatago sa likod ng isang may sakit na ina ay kasabay na nakakalungkot at nakainit. Si Ira ay mukhang nasa bingit ng histriya. Ang babae, na nabahala pa rin mula noong nakaraang gabi, sa pagdinig na ang mga nakpapautang ay dumating sa ospital, ay hindi na natagalan at sumigawa sa buong pasilyo. Panginoon ko, magkano ba talaga ang utang mo? Gusto mo ba akong patayin? Ang kanyang sigaw ay nagpatuklong nga pintuan ng kalapit ng mga kwarto, mga kasamahan, kamag-anak ng mga pasyente, mga naglalakad sa pasilyo, lahat ay lumingon. Ang kapaligiran sa pasilyo na natigasan na ay naging nakagagapos. Ngunit ang dalawang lalaki ay nanatiling walang pagbabago. Isa sa kanila ay ngumisi. Kinuha mula sa bulsa ang isang bundle ng mga photostat na kopya at nagsalita ng kaunti pa para marinig ng lahat. Kapag hindi nagbayad, hahanapin ang nagarantiya. Lahat ng pirma ay nandun, lahat ng dokumento ay nasa lugar. Huwag isiping makakapagtago kayo. Tumalon si Andres. Kinuha niya ang mapapel ng halos likas, lumipas ang mata at biglang nagbago ang kanyang mukha. Nakita ko kung paano nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa galit, kundi sa galit ng isang taong natuklasan ng isang bagay na maaring sirain ang kanyang buhay. Nagpalipat-lipat pa siyang ilang pahina, namutla ang kanyang malabi, at pagkatapos ay biglang lumingon sa kapatid. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng kapatid, ito ay pinigilan hanggang sa katapusang ungal. Saan mo kumuhang aking madokumento? Nagasawa ka gamit ang madokumentong hiniram sa mga krimen. Nagdesisyon kang ilubog ang buong pamilya kasama mo. Nagpakita sa kanyang biyenan, parang ngayon lamang kikilos. Siya mismo iyon, pamilya tayo. Sa mahirap na sandali ay dapat na tumulong sa isa't isa. Ang pagtatap na ito ay tumunog tulad ng pagputok. Lahat ng nakatayo at nakatingin ay sabay na inilipat ang kanilang mga mata. Si Andres ay natigilan sa lugar. At ako, sa ilang kadahanang ito ay hindi na naramdaman ang gulat, lungkot lamang, malalim na nagpapabungkos na lungkot. Pala, hindi lamang siya nakaalam nga utang ni Paulo, lihim niyang kinuha ang nga dokumentong panganay na anak, datos ng pasaporte, impormasyon sa trabaho, at ginamit siya bilang nagarantiya para iligtas ang bunso. At pagkatapos ay, gamit ang pera na ibinibigay ko bawat buwan, dahan-dahang gagawin niyang mabayaran ang interes. Tatago ang lahat, hahawi ang buhay, at sa araw na hindi na maring itago, itatit sa ang bigat na yun sa amin ni Andres. Hawak ni Andres ang nga papel, namumula ang kanyang mata. Hindi siya tumingin sa akin o sa kapatid, tumingin siya sa kanyang ina.
tumingin na parang mas masakit kaysa galit ang nararamdaman. Ang kanyang boses ay napaos. Nay, itinapon mo ang buong buhay ko sa hukay na ito para iligtas si Paolo. Naunawaan mo ba na kung hindi siya magbabayad, ako ang unang mararating nila? Hindi ko kailanman nakita ang lalaking ito na ganoon kabiyak puso. Sa lahat ng mga taon na iyon, pinili niya ang katahimikan, isinara ang mata sa aking sakit, naniniwala na ang pasensya ay seguridad ng kapayapaan sa pamilya. At kapag ginamit din siyang kanyang sariling ina bilang isang buhay na kalasag, napagtanto niya kung kailan nadaramang ang isang tao kapag ipinagkanulong ang pinakamalapit. Ang biyenan, pagkarinig ng mga salita ni Andres, ay nanatakot sa nagsisi. Tumalon siya, ang boses niya ay sumira. Hindi ko ito nais, napakadali kapag kinahit namin siya. Sinabi niyang iutang lamang ng ilang araw at ibabalik. Kailangan naming iligtas ang iyong kapatid. Papahintulutan ba namin na siyang masira ang kanyang mga kamay at paa? Pagkarinig nito ay lumayo ako. Hindi na ako nais na tingnan ito padahil sa kanyang masalita ay walang pagkilala ng kasalanan, may pagsisisi lamang na mabilis na nalantad ang lahat. Ngunit ang huli pang suntok ay dumarating pa. Ang nagpapautang ay ngumisi, parang sanay na siya sa gayong mga eksena. Tinapikin niya ang madaliri sa mga papel at nagpatuloy ng patag, may lason sa boses. Hindi pa ito lahat. Naghiram pa siya ang mikroloan, inisangla ang singsing sa kasal, nangutang sa dati niyang kasintahan. Kung isasama ang lahat ng utang kasama ang interes, mahigit 2 milyon ang kalalabasan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Andres kundi si Ira rin ay parang nawalan ng tuntungan. Natotog ang babae, kumapit sa dingding at sumigaw ng lakas, "Elanay, 22 milyon. Loko ka ba? Nag-asawa ka sa akin ng may ganyang utang. Inakay mo akong pababa kasama mo." Tinampal niya si Paolo ng paulit-ulit sa pasilyo. Ang tunok ng ngasampal ay napakaliwanag na nagulat pa ang mga nanod. Tinatampal niya habang umiyak, hindi ito iyak ng mahinang babae, kundi iyak ng pagkadismaya at galit. Nililista niya, "Sinabi mo na nag-asawa ka para magsimulang ang bagong buhay, ngunit sa katotohanan ay hinila mo ako sa ilalim kasama mo." Tinatakpan ni Paolo ang kanyang mukha, hindi nangangahas na sumagalit. Ang biyenan, sa pagkakita na tinatampal ang anak, ay nagmamadaling depensahan siya, ngunit siya mismo ay hindi na makakatayo, bumagsak siya sa gilid ng higaan. Ang kanyang mamata ay nagiging bato, nagbubulong siya tulad ng sa deliryo. Hindi maaari, sinabi niyang 1 milyon lamang, 1 milyon lamang. Sa sandaling ito ay dumating ang biyenan. Sa pagdinig ng piraso ng usapan, natigilan siya sa pintuan, ang kanyang mukha ay naging abo. Nakatayo ako sa gitna na eksena na ito, umiyak na Ira na nakayakap sa telepono, si Paolo na nakaupo sa silya habang niyayakap ang ulo, ang biyenan na nabasag. Ang napostigo, si Andres na may mga papelenehe, utang sa mga kamay, at sa aking kaluluwa ay wala na ni isang patak ng pagsisisi. Ang bahay na ito, ang bahay na pinaksumikap kong panatilihin, na pasan-pasan ko, na pinakukunwarian ko, na pamilya ko ngayon ay lumitaw sa tunay nitong kulay. Ito ay hindi na isang bahay, isang hukay na ito. Isang hukay na sumasaid ng pera, tiwala, at pagkatao nga lahat ng nakatira rito. At sa sandaling iyon ay malinaw na naunawaan ko, wala na akong obligasyong iligtas ang sinuman mula sa hukay na ito. Pagalis sa ospital ng araw na iyon, hindi ako lumingon. Hindi dahil ako ay mas malakas kaysa sa iba, kundi dahil kung lumingon pa ako, maunawaan ko kung gaano kasama ang nangyari sa akin sa napakahabang panahon. Napakatagal na akong nakatayo sa gilid ng lusak na iyon. Napakatagal na paminsan-minsan, ay parang isinilang akong para sa layuning buhatin ito. Ngunit nang makita ko sa sarili kong mga mata ang lahat ng mga antas ng kasinungalingan at pagsasamantala, naunawaan ko ang isang bagay: kung mananatili ako, ang susunod na malalamon nito ay ako mismo. Pagkaraan ng 2 araw ay muling dumating si Andres sa akin.
Sa pagkakataong ito ay hindi siya nagtatambol sa pinto, hindi pumasok na may nagagalit at nasasaktan na hitsura. Matagal siyang nakatayo sa labas ng pinto at nang buksan ko, tinitignan na lamang niya ako nang hindi agad makapagsalita. Ang lalaking nakaharap sa akin ay mukhang pagod na pagod. Ang kanyang mga mata ay namumula at nagpapahinga. Parang sa ilang araw na iyon ay tumanda siya ang ilang taon. Pinasok ko siya. Sa maliit na apartment ay napakatahimik na narinig pa ang kaunting kalansing ng silya. Umupo si Andres, ginapos ang makamay at matagal na nanahimik bago nagawa niyang sabihin, "Patawad mo, ang pinakabulag sa bahay na iyon ay ako." Pagkarinig nga salitang ito, hindi ko naramdaman ang inaasahan ko. Walang kasiyahan, walang kapaitan, pagod lamang. Pagod ng isang taong natagalan ng napakatagal na nang marinig niya ang dapat sana niyang marinig sa simula pa lamang. Wala na siyang lakas para tumugon. Dahan-dahan nagsalita si Andres, nag-aatubili. Ikinwento niya na mula pa sa pagkabata ay sanay siyang maramdamang responsable para sa kanyang ina at sumunod sa kapatid. Sa tuwing umiyak ang kanyang ina, naramdaman niyang may kasalanan siya. Sa tuwing gumawa ang mali si Paolo, nag-isip siya na bilang panganay ay dapat siyang maging maawain. Sa lahat ng mga taon na iyon ay naniniwala, siyang ang katahimikan ay katungkulang pagiging anak, ang pasensya ay pananatili ng pamilya, at ang pagsasara ng mata sa mga pagkakamali ay seguridad ng kapayapaan sa bahay. Ngunit nang sinanglang kanyang sariling ina, ang kanyang madokumento para iligtas ang kapatid, nang pinlanong kanyang sariling kapatid na maraming taon pang kumita mula sa asawa niya, napagtanto niya na ang tinatawag niyang pananatili ng pamilya ay sa katotohanan ay pagiging kasabwat sa kasamaan. Nakaupo ako at nakikinig ng hindi humihinto. Ang bagay na naunawaan ko ng matagal na, ngayon lamang niya nakita. Itinaas ni Andres ang kanyang mata sa akin, namumula ito. Nais kong tunay na umalis sa kanila, hindi lamang sa salita tulad ng dati. Nais kong umalis at magsimula muli kasama ka. Alam ko na may kasalanan ako. Alam ko na napakaraming pinapaktisan mo. Ngunit kung bibigyan mo pa akong isang pagkakataon. Pinigilan niya ang parirala, parang hindi siya sigurado na nararapat pa siyang magpatuloy. Kung ito ay ako noong unang araw matapos ng kasal, marahil ay agad na nalambot ang loob ko. Naniniwala nun ako na kung maunawaan ng asawa ko ang lahat, kung tatayo siya sa tabi ko, ang lahat ay maaring mailigtas. Ngunit ang babae na nakaupo sa harap niya ngayon ay hindi na iyon. Napakaraming gabi ang nilampasan ko nang may bukol sa lalamunan, napakaraming tahimik na kahihiyan, napakaraming sandali na tumingin ako sa aking asawa at nakita ko lamang ang kanyang nakayukong ulo. Hindi ito agad na winasak ako, pinapangalot nito ako ng patak-patak. At nang lumingon ako, wala na akong natirang anuman, matagal ko siyang tiningnan at pagkatapos ay nagsalita ako, "Hindi ka nangangaliwa sa ibang babae. Ipinagkanulo mo ako sa pamamagitan ng iyong katahimikan, at ang masugat na ginawang katahimikan hindi na gumagaling." Sa pagsabi nito ay naramdaman ko rin ang pakusot ng aking puso. Hindi dahil gusto kong pigilan siya kundi dahil alam ko na sa sarili ko ring makamay ay sinasarado ko ang kabanatang isang kasal na minsan ay labis kong ipinagkalaban. Si Andres ay nanahimik ng tahimik. Hindi siya nakipagtalo, hindi nagmakaawa. Marahil ay sa sandaling iyon ay naunawaan niya na hindi na ako kailangan ng pahingi ng tawad. Kailangan kong isang buhay na hindi na kailangan akong pasanin ang mga pagkakamali ng iba. At para makamit ito, kailangan kong putulin ang lahat hanggang sa katapusan. Sa parehong linggo ay kumonekta ako sa isang abogado. Nagsampa akong diborsyo, hiniling ang paghahating lahat ng mga karaniwang account, pagtanggal ng lahat ng pinansyal na obligasyon, pagkansela ng lumang kapangyarihang katiwala, pagarang ng lahat ng karagdagang card, at nagpadala na opisyal na sulat na humihiling na itigil ang paggamit ng aking personal na datos sa anumang pinansyal na transaksyon. Hindi ko na nais ang kahit isang karapatan sa napakaliblib na weaving.
Ipinasa ko rin sa abogado ang lahat ng nakolektang patunay, mga printout ng mga transfer, mga recording ng mga usapan kung saan humiling ang biyenan ng pera pagkatapos na paalis ako, ang notebook na iyon na may nakakakilabong tala, mga tseke, mga bayad mula sa ospital, at kahit ang madokumento ngang utang kung saan ginamit ang datos ni Andres. Hindi ako nahay ng kaso. Hindi ko pinagsikap na palakihin ang eskandalo, ngunit nais kong malinaw sa kanila. Hindi na ako ang maamo at mapagpigil na manugang na magtitiis para sa kapayapaan ng pamilya. Nang malaman na tunay akong naksampa ng diborsyo, walang tigil na tinawag ako ng biyenan. Sa isang tawag, halos pagpasagot ko ay nagsimula siyang magmura sa akin, higit ka pang masama sa demonyo. Dahil sa iyo, ang aming pamilya ay nasa ganitong sitwasyon. Sa isa ay nagpalit siya ang tono sa mapanghikayat, nagsalita sa matamis na boses na matagal ko nang hindi narinig. Anak, huwag kaming siraing lahat, pag-usapan natin ng tahimik. Kung maghihiwalay kayo, tatawanan ng mataw ang buong pamilya. Dininig ko ito at sumagot sa kanya sa huling pagkakataon. Wala akong sinisira. Ang bawat isa ay dapat tumayo sa sariling paa. Simula sa araw na ito, hindi ko nahahayaang tumayo ang sinuman sa akin. Matapos ang insidenteng ito, ang mga pangyayari sa kanilang pamilya ay nakatumba ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. Ang mga nagpapautang ay kinuha sa si Paulo ang bagong motorsiklo at halos lahat ng mahahalagang regalo sa kasal. Si Ira ay hindi nagtagal, nag-impake at umuwi sa kanyang magulang, iniwan ang bagong kwarto ang mag-asawa na amoy pintura pa. Ang biyenan ay napilitan na ibenta ang kanilang bakasyunan na iningatan para sa matandang panahon para mabayaran ang bahagingang utang ng anak. At si Andres, ang lalaking nakatayo ng dalawa sa pagitan ng ina at asawa, sa huli ay hindi nagawa na mapanatili ang sinuman. Pagkatapos ng diborsyo, nagpadala siya sa akin ng isang maikling mensahe, sa pagkawala mo lamang ay napagtanto ko na ikaw ang nagtataglay ng buong bahay namin. Binasa ko ito. Matagal na tumingin sa screen at pagkatapos ay pinataas ang aking telepono, hindi sinagot, hindi dahil nagagalit ako o sa pagmamalaki, kundi huli na. May mga bagay na habang nandun ang tao sa tabi mo, hindi mo napapansin at nang mawala siya at naunawaan mo ang lahat, ang pag-unawang iyon ay sapat lamang para magdusa, hindi sapat para magsimula muli. Isang araw ay aksidente, kung natagpuan ang isang lumang kakilalang nakakaalam ng sitwasyon sa pamilya ng asawa ko. Pagkatapos ng ilang formal na palitan ng salita, ibinaba niya ang kanyang boses at sinabi sa akin, ngayon na lang nila napagtanto, nang kasama mo sila, lahat ay nag-isip na ganon dapat talaga. Dininig ko ito at bahagya lamang ngumiti. Ang ngiti ay hindi mapaklang o masayang maligalig dahil matagal ko ring naunawaan ito. Ang kabutihan, kapag ibinibigay ng sobra-sobra at sa maling matao, ay madaling maaring ituring na obligasyon, kahit ang pagsakripisyong sarili, kung tumatagal ng matagal, ay unti-unting sisimulan nilang ituring na natural. Paminsan-minsan, habang nakahiga ng nag-isa, naalala ko ang araw na umalis akong may maleta mula sa bahay na iyon. Noon ay lahat ay nag-aakala na isang sandaling sigasig ng galit iyon. Marahil ay nag-isip ang biyenan na sa loob ng ilang araw ay malambot na ako. Marahil ay nag-akala si Paulo at si Ira na nagpapataas lamang akong halaga na aking sarili. Wala ni isa ang umasa na ang pag-alis ng may maleta ay magiging ang mga putol na titistis sa tunay na mukha ng buong pamilya. Tiyak na pagkatapos ngang pag-alis na iyon, lahat ay lumitaw sa liwanag: pera, kasakiman, pagkamakasarili, at kung paano nila sanay na ituring ang isang babae bilang pundasyon na dapat tumayo ng hindi nagrereklamo at nagbabagsak. Kung iisipin ito, hindi na ako nagagalit sa sinuman. Nalulungkot lamang sa mga taon na namuhay ako nang hindi alam na pahalagahan ang aking sarili. Nagsimula akong mas tumuon sa trabaho. Hindi ko na kailangan pang mag-alala kung magkano ang kailangan ng pamilya ng asawa ko ngayong buwan, magkano ang para sa gamot, ano ang kulang, sa ano nagpapahiwatig ang biyenan. Naramdaman ko na bumalik ako sa aking normal na ritmo ng buhay.
Kinuha ko ang mas maraming responsibilidad sa kumpanya at inilipat ako sa mas mataas na posisyon. Ang pera na aking kinita ay katumbas pa rin ng parehong pagsisikap, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon ay hindi na ito umaagos sa isang walang ilalim na hukay. Bumili ako ng ilang magagandang bagay para sa sarili ko, pinalitan ang bedding, naglagay ng halaman sa balkonahe, at sa katapusan ng linggo ay pinayagan ko ang aking sarili ng isang magandang hapunan sa restaurant. Maliit ang mga bagay na ito, ngunit nabibigay sa akin ng pakiramdam na pamumuhay na aking sariling buhay, hindi ang pasan-pasan ng bigat ng iba. Sa huli, nang isara ko ang kasong ito sa aking buhay, iniisip ko ang sarili ko sa araw na umalis akong may maleta. Kung isipin ang bagay na nakpamutla sa buong pamilya ng aking asawa ay hindi lamang ang pagpigil sa 630,000 bawat buwan. Ang halagang iyon ay malaki, ngunit para lamang iyon. Ang talagang kinatatakutan nila ay ang pagkamulat nila na sa lahat ng mga taon na iyon, wala silang tunay na pamilya. Mayroon lamang silang isang babaeng tahimik na nagtataglay na lahat mula sa pera at responsibilidad hanggang sa mga puwang na dapat mapunan ng bawat isa sa kanila para sa kanilang sarili. Nang bitawan ng babaeng iyon ang kanyang kamay, ipinakita ng bahay kung gaano ito karupok. Ngayon, habang ikinukuwento ko ang kuwentong ito, hindi na ako nararamdamang kumukulo ang loob ko tulad ng dati. Lahat ay lumipas na, at nagiwan lamang sa akin ngang maliwanag, ngunit malalim na pagkaunawa. Ang isang babae ay hindi tunay na natatakot sa mga kahirapan. Ang isang babae ay natatakot na mamuhay ng ibinubugso ang kanyang sarili at pagkatapos nang lumingon siya, ay matuklasang ang kanyang sakripisyo ay itinuturing lamang na obligasyon at ang pinakamasakit ay hindi ang pagkawalan ng pera, oras o kasal. Ang pinakamasakit ay ang mapagtanto na kung nanatili ka roon, mawawala ka sa iyong sarili. Kaya sa uli, hindi ko itinuturing na kabiguan ang aking pagalis. Hindi ko naisip na nanalo ako laban sa kanino. Naunawaan ko lamang kapag nagbukas na ang iyong nga mata, kapag nahanap mo na sa iyong sarili ang lakas para umalis sa lugar na nagpapaubos sa iyo, kapag isinara mo na ang marelasyong nabulok mula sa loob, hindi ito pagkatalo. Ito ay tagumpay laban sa iyong sariling dating sarili, 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 dating sarili.